na balita mula sa Frontline sa umaga. Sa mga papasok, magdala pa rin ang payong at iba pang panangga sa ulan. Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, muling uulanin dahil sa habagat. Tulong para sa mga kapatid nating tsuper, 12 pesos na diskwento sa krudo para sa mga PUV. Epektibo na. Hindi pasado ang standard. Ombudsman Boyeng Remulla pinuna ang mga umunoy di naman dekalidad ng mga proyekto ng DPWH. Sa pool sa CCTV, empleyado ng LTO ng hit and run ng mga tumatawid sa Antipolo. Monday Palengke Day, sa mga mamimili pa lang ng pang-agahan at pang-ulam. Price check tayo sa maagang paglarga ni Lala Laila sa Palengke Abangan. Good morning, kapatid! Simulan natin ang balitaan. Maulang pa na naman ang dala ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon. Sa Metro Manila, bumuhos ang malakas na ulan simula kagabi. Nag-abisang pag-asa na posible pa rin ang malakas na pagulan sa iba pang bahagi ng Luzon ngayong araw. Kasama po dyan ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales at Bataan. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, aabot sa 23 nasawi dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. 17 ang sugatan, 3 pa ang nawawala. Aabot naman sa higit 1 milyong pamilya o halos 5 milyong katao ang apektado ng masamang panahon. Ipinatutupad na po ang 12 pisong fuel discount para sa mga PUV. Itinaas ito mula sa dating 10 pisong kada litro na discount dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon po sa LTFRB, layo nitong makatulong sa mga operators at drivers sa mga pampublikong transportasyon tulad ng jeep at UV Express. Aabot sa 1,800 pesos ang pwedeng matipid ng mga PUV drivers dahil sa mas mataas na fuel discount. Binatikos ni Ombudsman Boyeng Remulla ang DPWH dahil sa pagkabigo umano nitong magbigay ng dekalidad ng mga proyekto. Ayon kay Remulla, hindi pa rin makakuha ng bidders ang UP-PGH Cancer Center project na nagkakahalaga ng 9 billion pesos. Bukod dito, 10 taon na raw, ipinapatayo ang gusali ng Bureau of Immigration na ginastusan na ng higit 8 bilyong piso. Pinayuhan din daw ni Remulla ang NBI na bumili na lamang ng building sa halip na magpatayo pa. Pangit daw kasi ang kalalabasan nito. Dagdag pa ni Remulla, walang maaasahan ngayon sa DPWH. Ang tugon ni DPWH Secretary Vince Dizon tungkol dyan, abangan mamaya. Sa ibang balita, arestado po ang isang empleyado ng LTO matapos hit and run ng 2 tumatawid sa Antipolo, Rizal. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang grupo na tumatawid sa pedestrian lane sa sumulong highway nitong Biyernes ng gabi. Pagdating sa kabilang bahagi ng kalsada, inararo ang ilang sa kanila ng isang kotse. Sakto namang nakita ito ng isang nagmamanehong off-duty na pulis. Dito na nagsimula ang paghabol ng pulis sa nakabanggang empleyado ng LTO. Napag-alaman pang lasing ito. Ang buong ulat, iatid po namin mamaya. Dahil po sa mga patuloy na ulang dala ng habagat, muling nagsuspende ng klase ang ilang lugar. Wala pong pasok sa lahat ng antas sa Itogon, Benguet, pati na rin sa ilang lugar sa Pangasinan, kabilang po dyan ang Alaminos, Bani, Malasiki at Pozo Rubio. Wala ring pasok sa Santo Tomas, Pangasinan, pati na rin sa Santa Ana at Santa Rita sa Pampanga, Capas, Tarlac at Amadeo, Cavite. Nagsuspindi naman ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga lungsod ng Caloocan, Valenzuela, Malabon at Muntinlupa. Mula preschool hanggang senior high school naman ang walang face-to-face classes sa Maynila at Pateros. Tutok lamang po dito sa Frontline sa umaga para sa suspensyon ng face-to-face classes sa ilang pang lugar na ipapakita po namin sa inyong screen. Bantay trapiko naman po tayo ngayong maulang Monday morning. Para sa mga papasok sa school o trabaho, silipin po ang sitwasyon sa Commonwealth sa Quezon City. Kasama po ang ating traffic Tito Mondi Lopez. Tito Mondi, good morning. May mga nag-aabang na bang masasakyan dyan?
Yes, Mami Dimples and Team ay po sabay. Good morning sa inyo. Good morning mga kapatid. Eto na, sa mga kapatid po natin na tinatamad bumangon at naghihintay ng suspension sa klase o anumang pasok, abang-abang lang po. Eto na, quick traffic update po tayo. Update po natin. Dito, Mami Chiki, maulan. Ay, Mami Chiki to na. Mami Dimples. Dito, ayan, dito sa may Commonwealth, pero pinsan pahinto-hinto po yung ambon at makikita nyo po, etong situation na to, light traffic po yung makikita nyo po, ito yung papuntang Fairview. Ito po yung may mga biyaheng Litex, Fairview, SM Fairview, Lagro, sa Bartet, Tungko at San Jose del Monte. Kita nyo naman, Mami Dimples, maluwag ang karamihan po sa lane, at tuloy-tuloy po ang usad. Pero sabi nga dito, Mami Dimples, dapat bantayan natin ngayong umaga yung basa at madulas na kasada. Dahil kita nyo po, kung makikita nyo po sa screen, yung road surface po, yung kita yung tubig at reflections, kaya po kailangan po mas mag-ingat sa pagmamaneho. At doon naman po, sa kabila tayo, akyat tayo dito. Akyat. Ito, akyat tayo. Kita ba natin makyat? Ayan, dito. Pakita natin, medyo magbasa lang. Ito naman, sa side na ito, Mami Dimples. Ayan, hindi kami makakit masyado sa footbridge kasi may harang. Ayan, hintayin natin at cameraman. Ito, makita po, light to moderate. Ayan, hintayin natin. Ito, pit natin. Ito na, pit natin. Ayan, pakita natin. Ito, light to moderate po. Yung traffic naman ang sitwasyon natin dito. Ito naman yung papuntang QC Circle at Manila. May mga jeep at iba pang PUV na dumaraan. Ito po yung mga papuntang Philcoa, Quezon Memorial Circle, Quezon Avenues, sa Centris at sa Quiapo, TM Calao. Kita nyo po, tuloy-tuloy po yung pagdami po ng mga sasakyan natin. Pero maluwag pa rin po ang mga lane at wala pa rin, Mami Dimples, nakikitang bumper to bumper na build-up ng sasakyan. At ito nga, dagdag lang din natin, Mami Dimples, may nakita lang road crash incident sa EDSA paglampas ng Ortigas flyover sa southbound na involve po yung pickup truck as of 4:32 a.m. Pero meron na raw pong nag-assist na MMDA enforcer. At eto na, tapos na po. At maalala po sa mga motorista, special mention po sa mga nakamotor, bawasan po ang bilis, magdagdag po kayo ng following distance para po maiwasan po ang aberya sa kalsada. Yan muna ang ating update dito sa may Commonwealth. Balik sa inyo, Tita Presi. Ay, Mami Dimples. Ingat. Madilim pa, sumasayaw pa rin si Tito Bondi. Yes, ganyan ang Monday. Good morning, Tito Bondi. Maraming salamat. Balikan ka namin mamaya. Susunod, pananambang sa konvo ni Farm Interior Chief Minister, Kondenado ng Palasyo. Bulto-bultong Chinese cabbage at carrots na pilitang itapon sa gilid ng kalsada sa Tublay, Benguet. At cast ng Secret and Prague, balik bansa na matapos ang shooting sa Europe. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Frontline sa Umaga. in the morning, babalik po ang Frontline sa umaga. Pinuna ni Ombudsman Boying Remulla ang DPWH dahil figura ang ahensya sa paggawa ng dekalidad ng mga proyekto para sa gobyerno. Kaya PPP yan, pag binigyan mo sa DPWH yan, iba na naman ang patay na itsura. naman. We have to take a cue Yes. from the quality of work of that happens with government projects. Again, So, ibig sabihin mo, boss, talagang huwag na tayo umasa sa DP. Kaya ngayon, as it is right now, wala tayong maasahan sa Wala DP. na. Wala. I-compare mo ngayon yung mga buildings na pinagbibili Kaysa yan. kaysa sa mga pagagawa natin. Ng gobyerno. Hindi kayang gawin ng gobyerno yung quality na. Ganong gaganda. Hindi. Mas, at mura pa. Mura pa. In the long term, Tsaka baka ang mura ganda. pa. Yan po ang mga pahayag ni Ombudsman Remulla sa kanyang radio show na Executive Session. Pinag-usapan diyan ang higit 9 billion pesos na Cancer Center project ng UP-PGH. Wala raw kasing tumatanggap na Public-Private Partnership or PPP para rito. Ang sagot ni Remulla, kapag binigay ang naturang proyekto sa DPWH, mag-iiba ang itsura. Halimbawa pa ng Ombudsman, ang bagong istruktura ng ng Bureau of Immigration na higit 8 bilyon na ang nagagastos pero 10 taong ginagawa. Sumang-ayon naman ng DPWH Secretary si Vince Dizon sa sentimiento ng Ombudsman pagdating sa mga proyektong nasa ilalim ng PPP. Katunayan, nagalit nga raw siya nang malamang delayed ang BI building. Hindi raw ito katanggap-tanggap at pinapakita raw ang structural problema ng ahensya.
Makikipagtulungan naman ang ahensya sa Ombudsman para sa reforma ng DPWH. Itinapon na lamang sa gilid ng kalsada ang bulto-bultong Chinese cabbage at carrots sa Tublay, Benguet. Nakatambak sa gilid ng Labay-Lacamen Road ang mga itinapong gulay. Ayon sa mga magsasaka, bukod sa mababa ang presyo, halos wala na rin daw bumibili ng mga ito. Dadalhin sana ang mga gulay sa La Trinidad Trading Center pero napilitan silang itapon na lamang ito. Mas malulugi raw kasi sila kung gagastos pa sa pagbiyahe ng mga gulay. Sa Atok, Benguet naman, nagkaroon ng landslide sa bahagi ng bundok sa poblasyon dahil sa masamang panahon. Dahil dito, hindi muna madaraanan ang bahagi ng kalsada na apektado ng landslide. Pinapayuhan ang mga motorista na mag-ingat at dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Samantala, patuloy po na tinutugis ang lalaking nagnakaw ng kable sa isang pumping station sa Navotas. Sa CCTV, makikita pong nagpabalik-balik ang lalaking nakasando sa Navgate Pumping Station. Ang kanyang pinunterya, ang grounding cable na may habang 8 hanggang 10 metro. Mismong si MMDA General Manager Nicolas Torre III ang nag-post ng insidenteng yan. May security guard naman daw sa lugar. Pero may dala umanong baril ang kawatan kaya hindi na sila nakapalag. Anya, nakakagalit ito at hindi nila palalagpasin ang pagnanakaw. May nagbabalik mula Europe. Nakauwi na nga po sa bansa ang cast ng kapatid serye na A Secret in Prague matapos ang kanilang international shoot. Unforgettable ito para kay kapatid actor Dylan Menor dahil first time daw nitong mag-shoot abroad. May dapat daw abangan sa kanyang karakter na si Ramboy the Vlogger. Happy rin si Gen Z Queen Andrea Brillantes sa pag-shoot abroad dahil first time niyang makapunta sa Rome. Tumatak sa kanya mga sikat na atraksyon gaya ng Trevi Fountain at Coliseum. Kasi sa Philippines, yung mga eksena na lumabas sa Secret in Prague na si Ramboy, vlogger siya na masayahin. Pero pagdating dito sa Italy, medyo may konting, medyo iba si Ramboy na vlogger na masaya. So medyo konting change of character. Masaya, sobra kasi first time ko lang sa Rome. Pero nakakapagod, pero buti na magkakasama kami. Madami po kayong maaabangan dahil ang dami po mga mangyayari at mga pagbabago na mangyayari sa A Secret in Prague. Mga kapatid, patuloy pa rin pong makararanas ng mahina hanggang malalakas na pagulan ang malaking bahagi po ng Luzon. Dulot yan ng hanging habagat. Kasabay niyan, may namumuo naman pong sama ng panahon sa loob ng ating bansa. Yan at iba pa pong mga update ihatid sa atin ng ating weather frontliner, Weather Tito Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin? Good morning namin din, at good morning mga kapatid. Nandito nga tayo sa San Tomas, La Union. At isa na ang La Union sa napunguhan ng pagdaan ng Bagyong Maymay at sa mga patuloy na pagulan nitong mga nakaraang araw dahil sa habagat. At kung mapapansin nyo, sa mga dumadaan dito, nagkalat na po, ang dami na pong potholes dito o yung mga lugar dahil sa basa po yung ating mga asfalto at kaya sa pagdaan po ng mga lalaking truck, nagdagdagan yung ating mga lubak-lubak dito. At kahapon, halos umaw ng bahagya dito, pero mula kahapon hanggang ngayon, halos walang tigil po yung ating mga pagulan dahil sa epekto ng habagat. At mga kapatid, meron tayong panibagong dito ng mga pagulan na maaaring idulot ng habagat sa mga susunod pang mga araw. Dahil muli po itong lalakas, dahil meron tayong panibagong low pressure area na binabantayan dito po sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Ito naman pong low pressure area na ito, sa ngayon, hindi natin inaasahang maglandfall o tumama sa lupa. Pero ayon sa pag-asa, nasa katamtaman na po ang chance niyan maging isang ganap na bagyo. So inaasahan na po natin yung maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw. At if ever maging bagyo po yan sa loob ng ating PAR, ito po ay mabibigyan ng local name na Neneng. Bagamat hindi inaasahang maglandfall o tumama sa lupa, sa ngayon nga, meron na tayong habagat at papalakasin pa yan. Kasabay po ng pagkilos nitong bagyong, tatawagin natin bagyong Neneng sa itaas na bahagi ng ating bansa. At dahil pa rin po sa epekto ng habagat, asahan pa rin po natin ang mga halos walang tigil na pagulan dito nga sa area ng La Union, Pangasinan, kasama po dyan ang Zambales at Bataan.
Ang natitirang bahagi naman ng Ilocos Region, posible rin po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at mga sektor. Mataas din po ang ating chance ng pagulan sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama po dyan ang Abra, Benguet, mabindyan po sa area ng Baguio City. Posible rin yung ating mga kalat-kalat na pagulan sa Cagayan Valley, Batanes, mabindyan po sa area ng Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, malaking bahagi po ng Central Luzon, kasama po dyan ang Bulacan, Pampanga, Tarlac, maging sa Metro Manila, meron tayong panibagong gitna ng habagat na magpapaulan sa Metro Manila sa mga susunod na araw. Maging dito po sa areas ng Cavite, Laguna at Batangas, posible rin yung ating mga kalat-kalat na pagulan dito po sa Occidental Mindoro. Ang natitirang bahagi naman ng Mimaropa, meron din tayong mga posibleng pagulan dyan dahil sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Ang natitirang bahagi naman ng Visayas at Mindanao, maliwalas po yung ating panahon. Hindi po maabot yan ng habagat, pero posible yung ating mga isolated o yung ating mga afternoon showers at thunderstorms at may kainitan pa nga dyan sa area ng Mindanao. At bukas nga sa Metro Manila, maging sa mga susunod na araw, posible po umataas ang ating tsansa ng pagulan. Anumang oras sa maghapon, posible po yung ating mga pagulan, nagbabarian, mahina, katamtaman, minsan malakas po yan kapag meron tayong thunderstorm. Kaya ugaliin po natin ang pagdadala ng payong kung lalabas tayo ng bahay. At kung wala naman tayong importanteng gagawin, pumalagi na lamang po tayo sa loob ng bahay. At ugaliin po natin mag-check ng heavy rainfall warnings ng Pag-asa. Ito po yung nagbabago every 3 hours, yung may kulay po, yung yellow, orange, at red para sa kaukulang aksyon na dapat natin gawin. Depende po sa dami ng pagulan na ating natatanggap. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon mula dito sa Santo Tomas, La Union. Muli ito po ang inyong weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Susunod, Palasyo ng Malacanang, kinundina ang pananambang sa convoy ni Farm Interim Minister or Interim Chief Minister. Abandonadong gusali sa Mandaluyong, gumuho mga debris, humambalang sa kalsada. At sa Larga, presyo ng mga pangunahing bilihin sa Project 4 Public Market, sisilipin ni Lala Lalayla. Kapatid, huwag po kayong aalis. Magbabalik pa ang inyong kasalo sa balitaan at masayang agahan. Ito po ang Frontline sa Umaga. Time check, kapatid. 8 minutes before 6. Nagbabalik po ang Frontline sa Umaga. Maring kinundina ng palasyo ang pananambang sa convoy ni Farm Interior or Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa Maguindanao del Norte. 2 sasakyan ng convoy ni Makakuwa ang tinadtad ng mga bala ng baril nitong Sabado. Inatake ito ng mga armadong lalaki sa kabaan ng Barangay Dulangan sa Datu Odin, Sinsuat. Nakaligtas naman ang Interior Chief Minister. Pinagutos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mas malalim na investigasyon para matukoy ang mga responsable sa pag-atake. Tiniyak ng palasyo ang seguridad sa BARM lalo't nalalapit na ang Bangsamoro Parliamentary Elections. Di naman daw nito maantala ang nasabing eleksyon. Panawagan din ng Pangulo maging mahinahon at pairalin ang pagiging makatao. Kinundina ng Philippine Army ang naturang pag-atake. Tutugon din daw sila sa utos ng Pangulo na siguraduhing payapa at maayos ang sasagawang BARM elections na nakatakda sa September 14. Sa ibang balita, patay po mag-asawa sa Montalban, Rizal matapos pagbabarilin sa loob ng kanilang bahay. Ang krimen ginawa mismo sa harap ng kanilang mga anak. Palaisipan naman sa pamilya ng mga biktima kung ano ang motibo sa krimen. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Giorno Alexis Ebue. Sa gitna ng tahimik na gabi, sunod-sunod na putok ng baril ang narinig sa bahaging ito ng Kasiglahan Village sa Montalban, Rizal. Maya-maya, 2 magkasunod na motorsiklo ang humarurot paalis sa lugar. Itinumba na pala nila ang mag-asawa sa loob ng isang bahay. Edad 23 at 26 anyos ang mga biktima. Ang masaklap, nangyari ang pamamaril sa harap mismo ng 3 anak ng mga biktima. Ayon sa tiyahin ng biktimang babae, wala silang ideya kung sino ang nasa likod ng krimen. Wala naman daw po
po silang alam na may nakaalitan, lalo na po dun sa pamangkin kong babae kasi ang sabi nga ng may tindahan, lumalabas lang daw yung pamangkin ko pag may bibilhin. Ayon sa tiyahin, kakauwi lang ng lalaking biktima sa kanilang bahay at kalaro nito ang mga anak nila, habang ang pamangkin niyang babae nagluluto. Nang bigla silang pasukin at pagbabarilin, panawagan ng kaanak, mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mag-asawang biktima. Lalo't naulila nito ang 3 nilang anak na nasaksihan mismo ang krimen. Kahit po konting ebidensya lang o magbigay man lang po ng kopya ng CCTV na makakapagbigay ng kalutasan para dito po sa nangyari sa mag-asawa. Nakaburol na ang mag-asawa sa San Pedro, Laguna kung nasaan ang pamilya ng babaeng biktima. Sinusubukan pa ng News 5 kuna ng pahayag ang mga pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Sa pool sa CCTV, ang mala ninja moves na pag-atake ng isang kawatan sa Pampanga. Ang suspect tinangay ang nasa 100,000 pisong halaga ng motorsiklo. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Aakalain mong ninja ang kawatan na ito na nag-akyat bahay sa isang residential area sa Barangay Calantas sa Florida Blanca, Pampanga. Sinubukan ng kawatan na pasukin ng bahay na yan, pero bigo itong makapasok. Sunod naman itong tinarget ang katabing bahay. Tila nag-window shopping pa ito at sinilip ang loob ng isang itim na sasakyan. Saglit na mawawala ang lalaki sa video. Ilang saglit lang, tangay-tangay na ng lalaki ang isang motorsiklo palabas ng gate. Ang magnanakaw, binuksan pa ang gate saka tuluyang umeskapo. Umaga na nang mapansin ng biktima na tinangay na ang kanyang motorsiklo. Ang motor na yan, nagkakahalaga umano ng 100,000 piso. Nung pagising namin ng umaga, sabi niya may nawawala daw po yung motor ng biyenan ko. Upon checking po sa CCTV, yung bahay po talaga namin yung puntian ng magnanakaw. Kasi una pong umakit po siya sa bakod eh. Nag-try po siyang mag-open na mga yung mga bintana, pero since nakalock po may mga grills po kasi, hindi siya nakapasok. Ngayon, lumipat po siya sa kabilang bahay. Tingin nila minanmanan ng suspect ang kanilang tirahan, lalo't kinaya nitong mag-isa lang na makapasok at gawin ng krimen. Wala siyang kasama eh. Talamak pa naman po yung nakawan dito sa barangay namin. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa otoridad at kumakalap ng karagdagang CCTV ang kampo ng biktima para matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Pinatatawag ng LTO ang tauhan ng NBI na naghamon umano ng barilan sa mga traffic enforcer sa Lipa City sa Batangas. Ayon sa LTO, sinita ng kanilang mga enforcer ang driver ng sasakyan na iligal nakaparada. Sa kaligitnaan ng pakikipag-usap, dumating ang NBI personnel na ama pala ng driver. Dito na kinumpronta ng taga-NBI ang mga LTO enforcers at naghamon ng barilan. Nabisto rin ng LTO na may nakakabit na hindi otorisadong blinkers ang minamanayang pickup truck ng taga-NBI. Suspendido ng 70 araw ang lisensya ng NBI personnel at pinasusuko na ang mga blinker. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, ginagawa lamang ng mga enforcer ang kanilang tungkulin at di dapat gamitin ang anumang posisyon para kwestiyonin ang pagpapatupad ng batas. Tinakti ni Lacanilao na naayon sa batas ang kanilang mga operasyon at papanagutin ang sinumang alinsunod sa tamang proseso. Gumuho naman ang bahagi ng abandonadong gusali sa Calentong Street sa Mandaluyong City. Humambalang sa kalsada ang semento, kahoy, bakal at ilan pang parte ng building. Ayon sa barangay, nasa 5 taon nang abandonado ang nasabing gusali. Kasalukuyan na itong isinasailalim sa demolition dahil sa nakitang mga bitak sa ilang bahagi nito. Sakto namang nang nananghalian ang trabahador nang gumuho ang gusali. Walang naitalang nasugatan sa insidente. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa posibleng dahilan ng pagguho nito. Nagsasagawa na rin ng clearing operations ang mga otoridad. Best of the best OPM ang handog ng Vibe Plus sa pagdiriwang ng kanilang first anniversary. Nagdiningning ang musikang Pilipino sa performances ng Vibe Plus hosts at guests.
Opening pa lang bonggang performance ng Tala ang hatid ni Gigi Delana. Sinundan niya ng salamin-salamin performance sina Vibe Jocks Carmela at Anna with Starworks artists Caitlin, King and Aliana. Ang boys hindi rin nagpahuli sa Gento performed by Vibe Jocks Joao. Ryle with Starworks artists Mark, Ian and Chad. Pero wait, there's more. Nandyan din ang kabugerang si Maymay and Trata. Kinanta niya ang Masunog Man at hindi mawawala ang hit song niyang Ama Kabugera. Nagduet pa nga sila ni Gigi. Present din ang power diva na si Angeline Quinto na pinerform ang iconic debut song niyang Patuloy ang Pangarap. Biritan yan with Vibe Family, maging ang song ni Angge na Kunin Mo Na Ang Lahat Sa Akin. Fierce naman ang P-pop girl group na DNA sa kanilang hit track na Spider at roller coaster sa emotion nang i-perform ang heartbreak anthem na Sana Di Na Lang ng Pinoy rock band na Bandang Lapis. Abangan ang pagpapatuloy ng Vibe Plus first anniversary celebration next week with River Maya, Ogie Alcacid at Mommy Guard star Jolina Magdangal. Mga kapatid, it's Monday. Balak niyo po bang mamalengke ngayong araw? Mapapaaray yata kayo dahil ang presyo ng ilang gulay nagtaas ng halos 130 pesos. Wow! Naku, para sa Price Watch Update. Alamin natin live mula sa Project for Public Market sa Quezon City. Nasa frontline ng balita si Laila Pangilinan. Laila, ano-ano mga gulay ang nagtaas? Naku, kailangan nating malaman yan live. Nako. Mami Chiki, nako talaga, mapapaaray. Ay, nang walang ganun ha. Mapapaaray ka talaga. Kasi nga, grabe. More than half ang tinaas ang presyo ng gulay. Ang dahilan, itong maulan nating panahon, no? Hindi ba? Wala pa mang bagyo, di ba? Napanganlayo pa ng bagyo, pero yung habagat na yan talaga ang laking perwisyo. Lalong-lalo na sa mga mahilig sa gulay dahil yan ang lubos na apektado. More than half, pero tumaas din yung presyo ng ibang bilihin. Simulan natin ang pag-rundown sa presyo ng gulay. Grabe, o hindi ba? Ang gulay natin, ang mustasa mula sa dating 120 pesos ngayon, 250 pesos na siya kada kilo. Ang pechay naman na dating 160 pesos kada kilo, ganun din ang presyuhan ngayon, 260 pesos per kilo. At ang talong, nako po, grabe, kung magtotorta kayo, medyo tipid-tipid na lang, di ba? O kung gagawin yung ensilada, dahil 90 pesos yan dati per kilo, ngayon 160 pesos na yan per kilo dito sa Project for Public Market in Quezon City. Ang siling green o yung sili na pangsigang, yung pahaba, 'di ba? 80 pesos 'yan kada kilo. Ngayon 150 pesos per kilo na 'yan. Sa bagay pag nagsisigang naman tayo, unless karinderya, 'di ba? Hindi naman tayo bibili talaga ng 1 kilo ng sili. Ang carrots, hindi matutuwa masyado si Bugs Bunny dahil 100 pesos 'yan kada kilo noon. Ngayon 120 pesos per kilo. At ang pipino, tumaas din ng 20 pesos, 120 pesos yan kada kilo ngayon mula sa dating 100 pesos kada kilo. Ang repolyo, 30 pesos ang tinaas niyan mula sa dating 70 pesos per kilo, ngayon 100 pesos per kilo na. Punta naman dito tayo sa baka. Baka may chance. So hindi ba? Yun lang, 480 pesos ang kada kilo ng laman. Pagdating naman sa tenderloin, baka medyo nakaka-LL kayo sa buhay, 700 pesos kada kilo yan kung magtatapa kayo or bistek Tagalog. Ito naman part na kadera, 400 pesos yan per
kilo. At ang isda naman, sa mga bibili ng isda, baka magsisigang kayo dahil malamig ang panahon o kaya naman medyo magpapangat or magpapaksiw. Ang bangus, ang malaki niyan ay 280 pesos ngayon. Ang alumahan naman ay 320 pesos kada kilo. Pagdating sa tilapia, mga 150 pesos yan kada kilo. Meron ka na sigurong 4 o 5 niyan kung maliliit. Ang galunggong naman ay 280 pesos kada kilo. Pagdating naman sa presyo ng baboy, aroy! Bumaba siya. Ayan. May good news naman pala sa baboy dahil kung ang liempo dati 400 pesos kada kilo, bumaba yan ng 20 pesos ngayon, 380 pesos na kada kilo. Ang lomo, kung magbabatchoy kayo, ang sarap din magsabaw niyan, no, di ba? Ganon din ha, 400 pesos siya kada kilo noon. Ngayon, bumaba siya ng 80 pesos, 320 pesos kada kilo yan. Ang kasim naman, 350 pesos kada kilo noon. Ngayon, 30 pesos ang binaba niyan, 320 pesos kada kilo yan. Ang pigi naman, 30 pesos din ang ibinaba, 320 pesos din yan ngayon kada kilo. Ganon na rin ang pork chop. Same ang presyuhan, 320 pesos kada kilo. Ang spare ribs naman ngayon, 310 pesos mula sa dating 330 pesos kada kilo. Kausapin naman natin si Ate Sol Makato kung kamusta ang bentahan niya. Ate Sol, good morning. Good morning. Halika rito. Ayan, o kamusta naman ang bentahan mo ngayon? Parang ang hirap. Kasi more than half yung, hindi pala, parang, tama, higit sa kalahati yung tinaas ang presyohan ng gulay. Higit pa ata. Triple pa nga po ang presyo ng gulay yung iba. Bukod sa masamang panahon, saan pa po nahihirapan yung ating mga nagdi-deliver o pinagkukunan ninyo, pinaghahanguan ninyo, ma'am? Ay pinagkukunan namin syempre mga landslide, ganyan, hindi maiwasan yon. Kaya ayun. medyo mataas ang gulay ngayon dahil nga yung mga tulad niyan, yung Mga iba, upland carrot, vegetables, yung galing patatas. Baguio, medyo mahal sila ngayon. Ayun. Ano naman ang tip nyo para makatipid rin yung mga mamimili natin? Mamili na lang sila ng medyo mura-murang gulay na kaya ng bulsa nila. Ayun. Yun. Kasi sabi nyo nga kanina, di ba, sa amin, yung mga mamimili, kahit pa suki ninyo, nagka-canvas pa sa iba't ibang gulayan para makakuha ng pinakang murang presyo. Yes, ma'am. Totoo yun, ma'am. Naku, grabe. Para sa kanila, payo ko lang sa kanila, mamili sila ng gulay na kaya ng bulsa nila. Ayun. Pwede naman kayo umikot-ikot ayan, canvas. mga ganyan. Tawad-tawad. Pwede pa bang tumawad Pwede sa'yo? naman tumawad kung kaya. Kung kaya. Magkano ang pinakamababang tawad na binibigay mo? Pag marami nakuha, siyempre may halimbawa, may may butal na 10 pesos, yun, ipapatawad namin yun. Ayun, pala kahit Kasi konti lang naman kami tumubo dito, ma'am. Correct. Ang hirap ngayon ng mamili kasi ang hirap talaga ng presyo ng gulay. Totoo naman kasi nga, di ba, maulan. Pero yun ang kagandahan ng palengke kasi at least kahit papano, nakakatawad ka. Pag sa grocery ka bumili, wala, yun na yun. Ultimo 0.25 centavos kailangan mong bayaran. Okay, sige, maraming salamat Thank po. you, ma'am. Ate Sol Makato, ang may-ari ng Stall 7 Vegetable Section. Ako talaga naman, pag di ka pa naging bitter gaya ng ampalaya dahil nga sa taas ng bilihin ng gulay, ewan ko na lang, hindi ba gusto nang magpa-picture ni Ate Sol? Paano? Yan muna ang latest. Balik muna sa inyo sa studio. Mahal na gulay. Oh my gulay talaga, Mami Chiki. Bale, may pampalubag-loob ka naman, Lai. Bumaba naman pala ng slight ang presyo ng baboy. Pero good job dun sa mga bumili na last week ng talong at saka ng patatas kasi tumaas talaga this week. At least naka-stock up na kayo. Carrots, mamili na kayo ngayon dahil baka tumaas pa yan next week. Ayan, maraming salamat lalo sa mga tips. Susunod, impeachment trial ni VP Sara pinag-aaralang ibalik sa hapon. Norwegian na kinatawan ng AI developer binatikos matapos murahin ang ilang local media sa Iloilo. Maris Racal spotted kasama ang usap-usapan na non-showbiz boyfriend. Yan at iba pang balita ihahatid ni Ted Bailon at DJ Chacha. Kapatid, ang iba pang balita at pampagana sa umaga, tutukan lamang dito sa Frontline sa Umaga!
6:15 in the morning, nagbabalik po ang Frontline sa umaga. Arestadong walong mangingisda na sangkot umano sa hinihinalang paihi o iligal na pagpupuslit ng langis sa Tingloy, Batangas. Ayon po sa PCG, una nilang nirespondehan ang fishing vessel matapos itong masiraan na makina. Nang inspeksyonin, nabistong may dala silang produktong petrolyo na walang kaukulang dokumento. Wala ring angkop na papeles ang fishing vessel. Aabot sa 5,000 litro ng diesel ang nasabat mula sa bangka. Sa Surala, South Cotabato naman, 2 patay habang 17 ang sugatan nang mahulog sa bangin ang pickup truck. Ayon sa pulisya, galing sa simbahan ang mga biktima at pauwi na sana. Nawalan umano ng preno ang sasakyan hanggang sa tuluyang mahulog sa halos 100 talampakang na bangin. Kabilang sa nasawi ang driver. Nagpapagaling pa sa ospital ang ilan sa mga nasugatan. Dead on the spot naman ang isang rider na pumailalim sa isang truck sa Ormoc City sa Leyte. Base po sa investigasyon, biglang sumemplang sa kalsada ang rider na mabilis umano ang takbo. Tumama ang rider sa truck na nasa kabilang linya hanggang sa tuluyang magulungan. Nakaligtas naman ang angkas ng motorsiklo. Arestado ang isang lalaking Chinese matapos mahulihan ng granada sa loob ng isang hotel sa Makati City. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel, exclusive. Kasama ang ilang kawani mula sa Explosive Ordnance Disposal Team ng Kapulisan, agad na pinasok ng mga operatiba ng Makati Police ang kwartong yan ng isang hotel sa Makati. Saan natin may mga cabinet. Inireport kasi ng may-ari ng hotel sa mga otoridad ang nakitang granada sa kwarto na binuk ng isang lalaking Chinese national. Napansin daw ito ng isa nilang housekeeping staff sa mga gamit ng banyaga. Sir, clearing muna kami. 3 kwarto raw ang inavail ng lalaki. Nang halugugin ng isa pang kwarto, dito na nakita ang granada. Nakuha yung granada sa may drawer. Kasi naglinis na yung sa maintenance kasi nag-check siya. At saka may may luggage pa siyang naiwan. May tao? Nang puntahan ng mga operatiba ang ikatlong kwarto, may narinig silang nag-uusap sa loob. Dito na sila gumamit ng master key, saka pinasok ang kwarto. Agad na inaresto ang 38 years old na lalaking Chinese. Nang binuksan na niya, may kasama siyang babae. And eventually, may mga na-discover kami. In his possession, may baril siya at saka may mga suspected drugs. At saka may kasama siyang alias James, ang Chinese national din namin. So, part ng investigation namin. Iniimbestigahan pa ng pulisya kung bakit may granada ang lalaki at kung bakit 3 kwarto ang nirentahan nito. Inaalam din ng pulis kung may kaukulang lisensya ang baril nito. Nang kausapin ng News 5, sagot lang ng suspect, I need a translator or a lawyer. Nasa kustodiya na ng Makati Police Station ng Chinese. Mahaharap siya sa patong-patong na reklamo, kabilang ang illegal possession of explosives. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Binuwelta ng Department of National Defense ang Chinese Embassy kaugnay po ng issue ng mga inarestong Chinese. Sa isang pahayag, ginit ang ahensya na hindi naman sagot ang mga inilalabas ng China laban kay Defense Secretary Gilbert Chodoro. Sa halip, puro mga tanong at rhetoric umano ang laman ito. Ginit ang ahensya, isang halimbawa yan ng pag-iwas at paglilinlang. Kasunod ito ng akusasyon ng Chinese Embassy na pambabuluktot ng katotohanan ang naunang statement ni Secretary Chodoro. Ginit kasi ng embahada na iligal ang pag-aresto sa 69 na Chinese nationals sa iligal umanong steel plant sa Misamis Oriental nitong Mayo. Bago nito, inaresto sa China higit 100 Pilipino dahil umano sa iligal na pagtatrabaho doon at overstaying. Tinawag ni Chodoro na extortion at pambablackmail ang ginawa ng China. Mga kapatid, ipinanganak po na iisang pa pero buo ang determinasyon sa karera. Alamin ang kwento ng nakilala kong one-legged ultra-marathoner na si Renzo. Ito po, panoorin natin. Mga kapatid, sa bawat pagtakbo, may mga hamon na kailangan pagdaanan. Pero paano kung sa simula pa lang, may physical ka ng limitasyon? Makakaya mo pa kayang tumakbo? Ang 35 years old na si Renson, tubong sa Riayak, Quezon. Dahil ipinanganak na isa lang ang paa, hindi naging madali para sa kanya na harapin ang mundo. Sinong bata po ako, parang hiyang-hiya po ako sa tao kasi po sa kalagayan ko. Ayaw ko po nang lumapit sa ibang tao. Ayaw ko pong ilabas yung
bilang pagka-PWD ko. Kasi po, pag makakarinig ka po ng bully, para po pa talaga nakakawala ng gana. Sa gabi nga po, naiyak ako na sabi ko, bakit ito yung binigay sa akin na marami akong gustong pangarap. Paano ka napasok sa pagtakbo? Bali, napasok po ako sa pagtakbo nung nakilala ko po yung Sariaya Runners. Hinggan niyo po ako. Sa 11 taong pagtakbo ni Renson at sa higit 400 medalyang nakamit, pagpapahalaga sa sarili ang pinakamalaking regalong nakuha niya sa karerang ito. Gaano kalaki yung naitulong sa'yo ng pagtakbo, yung running? Sobrang napakalaki. Kasi po dito sa running, nirespeto po ako ng kagaya niyo po, natakbo rin po kayo. Iba po yung pakiramdam, pakikisama nila na kakamayan ka, yayakapin ka. Doon ko po nakita na, may halaga pala yung buhay na binigay sa akin ni Lord. May dahilan kung bakit ito. O kumbaga, ginawa lang niya akong instrumento upang, yun nga po, gayahan ng kapwa na hindi dahilan po yung bilang pagkamay sa pansan. Pero kahit higit 1 dekada na siyang tumatakbo, marami pa rin pinagdaraan ng hirap si Renson. Ang nahirapan po sa akin ito sa balikat. Kasi? Kasi po lahat po na... Nakakangalay. Lahat po ng hampas ng saklay, dito po ang punta. Lalo na po sa road. Bago ako makarecover, mga 2 linggo, yung mga ganun. Kasi bugbog po talaga. Pero nung nasanay na po, wala na po, wala na po. Sa amin, naririnig ako sa mga runner na, Sir, kaya mo ba? Para bang dinadaw na nilagad ako. Pero yun nga po, iniisip ko sa sarili ko, matutunayan ko yan sa iyo na kaya ko. Hanggang ilang taon mo gusto gawin to? Pero hanggang kaya po na aking paa, hanggang saan ako dalhin ni Lord. Tutuloy-tuloy ko ito. Kasi po, gaya ko nga pong PWD, gusto ko kasi patunayan sa mga kapwa ko PWD na nahihiya, na nawawala ng pag-asa. Kasi kumbaga yung na-experience ko, alam ko na-experience nila, na wag nila ikahiya. Kundi kasi ito yung binigay sa atin ni Lord, ipakita natin yung ating kakayahan. Kaya laban lang ng laban. Bawat pagtawid sa finish line ay patunay na walang limitasyon sa taong determinado. At para kay Renson, tuloy pa rin ang takbo dahil hindi pa tapos ang kanyang karera sa buhay. Batang 90s, mag-ingay at kiligin sa pagbabalik tambalan ng Marjo. Yan! Pero bago ang muling magsasama ni Julina Magdangal at Marvin Agustin, nakitsikahan muna sila kasama si Maui. Ang happy bonding na yan, eto silipin natin. Mga kapatid, syempre kasama natin sa event ng trade launch ito sa Kapatid Network, ang mga OGs din na I'm sure napapanood yun dati pa. Eto na, nagbabalik of course ang Julina and Marvin tandem. Last na nagkasama po kayo was 2025, tama po ba? For a film. This time naman for a show dito sa Kapatid Network. Ano ang mga dapat abangan ng ating mga kapatid sa bago niyong Si show? Wap Team ang dapat nilang abangan. Gila mo naman siya ngayon, bababoom na siya. Ano ka ba? Yung talaga sinabi. Yan na naging I'm so proud of you. I'm so proud of you. Tingin ko, ibang Marvin and Julina na naman yung nakikita Ha? niyo dito. Kala ko ba pareho lang? Hindi, pareho lang. Ikaw pareho lang. Iba-iba lagi. Iba-iba lagi. So ito, nakaka-excite kasi ibang Marvin and Julina naman yung nakikita nila dito. Ganun naman, di ba, every time na magkakatay ng project, gusto natin ibigay sa kanila yung bagong flavor. Tsaka Tama. yung mga kasama namin dito, hindi pa namin nakakasama. Oo, ito, bago-bago, Kuya Dominic Ochoa. Simula nag-umpisa ako hanggang ngayon, sila pa rin ang kasama ko. Pero how excited were you guys to find out na magkakasama kayo ulit for this project? Ganito yan, ganito yan. Ganito yan. I-separate mo na lang. Alika, Ate Jolen, tayo na lang. Parang medyo mahirap. Ito para sa mga fans yun na syempre nag-aabang. Matagal na kayo unang nagtampal. Nagkakilala kayo, bata pa kayo. Pero this time around, meron po ba kayong nadidiscovering bago sa isa't isa? Meron, grabe. Lagi. At saka lalo na ngayon na syempre yun na may mga anak na kami. Nalalaman namin kung ano yung mga ugali na rin ng isa't isa na makukulit pa rin hanggang ngayon. Meron makukulit, merong seryoso. I'm sure excited na ang ating mga kapatid. Ano ba ang dapat abangan dito, Kuya Mars, Ate Jos, Papa Dom? Dito, maliban sa kikiligin sila, ano pong pwede nilang maramdaman upon watching the show? Ang maganda dito, mababalik natin yung mga kaligayahang parang tema o eksena or hiligan, drama, nung parang 90s. Yung parang sarap-sarap panoorin, ang kokit nila. Feel good. Oo, feel good. So, syempre pag si Julina yun, feel good yun. May drama ng konti, pero papasayahin kayo ni Julina sa akin. Na may kasamang chuva chuchu. Love team sa natin. Isa ka! Sample!
Ano ba? Chuba chuchu, kaskita na 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 na. Chuba chuchu, chuba chuchu. First time mo ba mag-guard? Oo naman, first time ko mag-guard. At saka natutuwa ako na at least may bago ulit na ibang. Ako, excited na ating mga kapatid. Please do invite our kapatids kailan maabangan ang Mommy Guard dyan. At ano? Ulitin ba natin yun? Yes! Mommy Guard, malapit na sa TV5. Thank you so much. Thank you. OG, ate ko and kuya. Kinilig ka ba kay Kinilig Jolina ka kay Charles Chuba Bondy? Chuchu si Bong eh. Chuba Chuchu. Paano Chuba Chuchu? Chuba Chuchu. Oy, Nakita mo yung tingin? Nakita mo yung tingin? Sabi yan siya. Hindi, pero alam mo, what's good is that we're actually having their own show here on TV5. That's going to be Mommy Guard. Sobrang cute ng kwento. At alam mo ba, gusto ko lang sabihin na during the trade launch, ang saya kasi nung nakita ko sila, yung first movie ko po, nung 12 years old ako, ay si Kuya Marvin and Ate Jolina na first movie din nila as a love team. Tapos nagkita sila nila Kuya Diego Castro, which is actually, dati ng mga artista day si Kuya Diego. Mga batang 90s. Kumaka kuya siya talaga, do? Oo, Yes. kuya. Lahat Kuya yung kuya. talaga eh. Oo, talaga, Bok. Kasi 41 pa lang ako. Yung mga, nung pumasok ako, ano na sila, sikat na sikat na. Pati si Papa Dom, kabatch niya po nung Yes, sa kabatch ko si... Pero si Papa Tom, sakita mo, no? 50s na, pero... Fit na fit pa rin. Wow. Speaking of fit na fit, si Renson, maraming salamat at taga Sariaya, Quezon, the one-legged ultra runner, 400 medals, 50 kilometers, walang sinasabi kay Renson. Napakahusay. Ito na. Nako, eto. Ito na. Ibalita na natin sa ating mga paboritong kabalitaan kasama sa Namarong Ted and DJ Chacha. Ngayon ang ating mga kapatid ay Happy handang Monday, para sa maulang ating Lunes pong, ulit. hello, good morning. Good morning. Morning! Sa Umaga Family, magandang umaga na sa amin kayo na isang linggo. Kumusta kayo dyan? Ito, ano pa yan? Inaantok eh. Andito Umulan na eh. si Tito Oo, Boked. si Tito Boked, nakasurvive ng 1 week. Manong Ted, Tubok Ed. Yo! Anong tawag mo kay Manong Ted? Manong Ted din, matanda sa akin yun eh. Napakamot na lang. Ito na. Bok Ed, kamusta ang iyong gising ng isang linggo? Sanay na ba sa gising ng umaga? Hindi pa rin, kita mo yung mata ko. Tulog pa siya at the moment. Ito, matagal na itong gumigising na umaga. Ano ang iyong maipapayo kay Bok Ed na isang linggo pa lang ay Matulog ka na napupuyat alas na? 6. Grabe naman. Nang gabi, Manu. Grabe naman daw, Mano. 6:30. Oo, kasi puyat na kay Manong Ted yung alas 7 ng gabi. Grabe, Manu. Agad talaga Kaya pag alas tumatanda, dos di gising ba? na eh. Oo, umaga yan si Ninong. Masasanay din si Bok Ed sa Anyway, umaga. sige, so kung kayo handang-handa na, kami handang-handa na para Ready. ihatid Sige ang po. ating mga Okay. importanteng Happy Monday, balita. Ninong. And we wish everyone na sana po mas maging magandang panahon natin dahil basang-basa na po tayo. Sobra at bahang-baha pa rin sa maraming lugar ngayon. Alright. So babalikan namin kayo mamaya. Maraming salamat. Happy Monday mga kapatid. Happy Monday. Thank you, Boss Ed Lingao, kay Ma'am Chiki, kay Ma'am Angela, Ma'am Dimpy, and Ma'am Hindi, Ma'am. Si Inaanak Andre. Andre. Oo. Good morning, good morning, good morning. Salamat sa ating mga good morning kapatid staff. Ngayong nga pong araw ng Monday. At ito ang News 5 sa 105.9 True FM, RPTV, 1PH at sa TV5 at maging sa True FM TV on Signal. At ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat yung malaman. Ako po si Ted Filon. Ako naman po si Zarina Guevara. At unang-una po sa ating mga tampok na balita. Patuloy pong inaasahan na magiging maulan daw ang panahon sa malaking bahagi po ng bansa ngayong pong araw ng Lunes. Ayon pa rin po sa Pag-asa, tuloy pa rin daw po ang mga pag-uulang hatid ng habagat. Partikular daw po sa may Ilocos Sur at maging dyan po naman sa La Union, Pangasinan, Zambales at maging sa Bataan. Uulanin din po ang bahagi daw po ng Metro Manila, Cordillera Region, Batanes, Cagayan, pati po ang Central Luzon, Calabarzon hanggang sa Kabisayaan. Sa huling datos nga po ng NDRRMC,
PMC, umaabot na po sa 23 ang patay dahil pa rin po sa pananalasa ng habagat at mga nagdaang mga bagyo. 17 ang sugatan habang 3 pa ang nawawala. Higit naman 1 milyong pamilya po, higit sa 1 milyong pamilya ang sinasabing apektado ng masamang lagay ng panahon. Sa kaugnay namang balita, muling nagsuspinde ng klaseng ilang lugar sa bansa dahil pa rin sa masamang panahon. Wala pa rin pasok sa lahat ng antas sa Itogon, Benguet. Kasama po ang ilang lugar sa Pangasinan, kabilang Alaminos, Bani, Malasiki at Pozo Rubio. Wala ring pasok all levels sa Santa Ana at Santa Rita sa Pampanga, Capas, Tarlac at Amadeo, Cavite. Preschool hanggang senior high school naman ang nag-shift po sa alternative learning system sa Maynila at dyan sa Caloocan. Pati na sa ilang bayan sa Benguet, kasama po ang Kabayan, Atok, Sablan at Tuba. Gayon din sa ilang bayan sa Bulacan, Pangasinan at Pampanga. Hanggang elementary naman ang walang face-to-face classes sa Kapangan at Maniacan, Benguet. Kasama rin po ang Indang sa Cavite. Abangan din po ang ilang pang mga announcement at tungkol po dito sa mga nagsuspindi na po ng klase. Dahil pa rin po daw sa masamang lagay ng panahon, bagamat ang sinasabi po ng EDCOM. Dahil diyan, marami na pong mga araw po ng pag-aaral ang nawawala sa mga estudyante sa elementary at high school. Samantala po naman sa iba pang mga tampok na balita, pinag-aralan po daw ng Senate Impeachment Court na ibalik sa hapon ang trial o paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Senate President Win Gatchalian, pinag-iisipan nilang gawin ulit ito. Ang natura pong ang sesyon ng plenaryo sa umaga habang sa hapon po naman daw ang impeachment trial. Habang 1 to sawa daw po o unlimited hearings ang impeachment trial sa hapon. Aminado po kasi si SP Gatchalian na hirap silang mga senador na pagsabayin ang trial at ang kanila pong daw trabaho sa Senado. Kabilang po ang pagtalakay sa pambansang budget. Noong po nakaraang Martes ay natanggap na ng Senado ang National Expenditure Program na siyang magiging basihan ng General Appropriations Act o ang taunang proposed budget. Samantala pa rin, benetikos po naman ni Manila 6th District Congressman Benny Abante ang hindi pa rin po pagsipot ni VP Sara sa paglilitis. Kawalan daw ito ng respeto sa ating pong saligang batas. Una nga po sinabi ng bise na haharapin niya ang mga akusasyon sa kanya sa tamang forum. Pero hindi pa rin ito kailanman nagpapakita sa impeachment trial. Samantala, pinuna po ni Ombudsman Boying Remulla ang DPWH dahil bigo raw ang ahensya sa paggawa po ng dekalidad ng mga gusali para sa ilang ahensya ng gobyerno. Sa kanyang programa, sinabi po ni Ombudsman Remulla na wala raw maaasahan sa DPWH pagdating sa maayos na proyekto. Nagsimula ang usapan ng matalakay kung hindi ba kaya ng gobyerno ang higit 9 billion pesos na Cancer Center project sa Philippine General Hospital. Wala raw kasing tumatanggap na Public-Private Partnership o PPP rito. Ang sagot ni Remulla, kapag binigay ang naturang proyekto sa DPWH, mag-iiba raw ang itsura nito. Halimbawa pa ng Ombudsman ang bagong gusali ng Bureau of Immigration na nasa higit 8 bilyong piso na ang 8 bilyong piso na nga ang nagasta. Pero 10 taon nang ginagawa. Kaya PPP yan, pag binigyan mo sa DPWH yan, iba na naman patay na naman. We have to take a cue from the quality of work of that happens with government projects. Again, So, ibig sabihin mo, boss, talagang huwag na tayo umasa sa DP. Kaya ngayon, as it is right now, wala tayong maasahan sa Wala DP. na. Wala. I-compare mo ngayon yung mga buildings na pinagbibili kaysa sa mga paggagawa natin. Ng gobyerno. Hindi kayang gawin ng gobyerno yung quality na. Ganong gaganda. Hindi. At mura pa. Mura pa. In the long term. Tsaka ang mura ganda. pa. Yan nga po ang tinig ni Ombudsman Boying Remulla. Sumang-ayon naman po dyan si DPWH Secretary Vince Dizon sa sentimiento po ng Ombudsman pagdating sa mga proyektong nasa ilalim ng PPP. Katunayan, nagalit nga raw siya nang malamang delay ang Bureau of Immigration building. Tinawag niya itong unacceptable at ipinakikita raw ang structural problem sa ahensya. Ang giit pa ni Secretary Dizon, makikipagtulungan ng ahensya sa Ombudsman para sa reforma ng DPWH. Ang tamang oras ngayon, alas 6:34. Sisimulan po naman ngayong araw ng Kamara de Representante ang pagtalakay sa higit na 7.2 trillion pesos na proposed budget sa taong 2027.
Nakatakda pong simula ng Senado naman ang hiwalay po na budget hearing sa August 27 kasabay po ng impeachment trial. Target po daw ng Kamara na maipasa ang pambansang budget sa unang linggo ng Oktubre. Pagdating ho naman daw sa BICAM, gusto ho ng ilang mambabatas na buksan sa publiko ang pagplansya po sa pinal na versyon ng budget. Suportado rin po ng Budget Department ang pag-livestream nga online sa naturang deliberasyon ng BICAM. Para po naman sa Public Finance Specialist na si Zaiza Nadine Zuzara, short-term na pangangailangan lamang ng bansa ang tutugunan po ng ating proposed 2027 budget. Makikita raw kasi sa alokasyon nito na malaki ang mapupunta na naman sa mga ayuda program ng gobyerno. It signals ano ba talaga ang prioridad ng pamahalaan. So mukhang ayuda na naman at mukhang yung mga infra. Taon na lang, infra, isang taon na lang, election na. So, it kind of looks like an election budget already. Yan po ang tinig niyang Public Finance Specialist na si Zaiza Nadine Zuzara na ating po nakapanayam nung araw ng Biyernes. Mga kapatid, maganda umaga po sa lahat ngayon ng mga motorista. Kung kayo po ay malapit nang mag-empty ang inyong mga tangke, magpa-full tank na kayo. Dahil bukas daw po, mukhang babawiin nila yung ating pong rollback na 4 pesos. Pero importante naman po ang presyuhan ng petrolyo. Mga kapatid, lagi ka ring full tank. Full tank ang energy. Lalo ka na, Andre, ha? Oo. Inaanak, bata-bata mo pa. Para malobat. Lagi kang kondisyon at hindi ka sasabihin ng excuse me. Bigo ka na naman ba? Isandali lang, ha? Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo! Food supplement for men. Di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo! Food supplement for men ang Bagsik mo! Bro, mapapa. Bravo! Katalaga! Randolph ng Converge. Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, magandang Monday morning. Ilang pang mga importanteng balita susunod na. True FM. True FM, mga kapatid. Mamaya po sa ating happy hour, ha, ang ating pong ibigay po muli ng tulong sa mga lubos na nangangailangan. Sa tulong po ng ating mga Happy Anonymous. Thank you. Mamaya po magandang ating report. Abangan. Samantala po naman sa oras na alas 6:41, mga report sa lalawigan. Pinaiimbestigahan na po ng Malacanang ang pananambang sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Macacua sa Maguindanao del Norte. Sabado nga ng hapon ang pagbabarili ng hindi pa nakikilalang salarin ng convoy sa Barangay Dulangan, Datoon din, Sinsuat. Ligtas si Macacua at kanyang mga kasama. Kinundena naman ng palasyong pananambang at ipinag-utos ang malalimang investigasyon para matukoy ang mga responsable sa pag-atake. Kinundena rin ng Philippine Army ang nasabing pag-atake. Tiniyak din ng militar na magiging payapa at maayos ang isasagawang BARM elections na nakatakda po sa September 14 alinsunod sa utos ng Pangulo. Kinundin na po naman ni Cabinet Secretary Benhur Abalos Jr. ang pagmumura ng isang banyagang AI developer proponent sa mga mamamahayag doon sa Iloilo. Bago po ang insidente ay nag-walk out ang Norwegian national na si Daniel Stefan Robertson sa public consultation nang itatayong data center. Kontra kasi ang ilang pong residente sa nasabing proyekto. Posible po raw kasing makaka-apekto ito sa supply ng tubig. Nang subukan pong ma-interview si Robertson ay doon na niya pinagmumura ang local media. Ayon po kay Abalos, mali at hindi katanggap-tanggap ang ginawa ni Robertson. Kinundin na rin ng National Union of Journalists of the Philippines ang naturang pangyayari. Wala pang bagong pahayag dito ang kampo ni Robertson. Samantala, ipinatatawag ng Land Transportation Office o LTO ang tauhan ng NBI na naghamon umano ng barilan sa mga traffic enforcer dyan po yan sa Lipas City, Batangas. Ayon sa LTO, sinita ng kanilang mga enforcer ang driver ng sasakyan na illegal na nakaparada
nila. Sa kalagitnaan naman ng negosasyon o pakikipag-usap, dumating ang NBI personnel na ama pala ng driver at dito na nagkaroon ng komprontasyon ang mga taga-NBI at mga enforcer at naghamon ng barilan. Nabisto rin ng LTO na may nakakabit na hindi otorisadong blinkers ang minamanehong pick-up truck ng taga-NBI. Suspendido ng 70 araw ang lisensya ng NBI personnel at pinasusuko ang mga blinker. Samantala po naman hinuli ng Philippine Coast Guard ang 8 individual nasangkot umano sa pagnanakaw ng langi sa barangay Makawayan sa Tingloy, Batangas. Ayon sa PCG, una po silang remisponde sa fishing vessel na nasiraan ng makina. Nang inspeksyonin po, inaabistong may dala silang produktong petrolyong walang kaukulang dokumento. Wala rin pong papeles ang fishing vessel. Aabot sa 5,000 litro po ng diesel ang nakuha mula sa bangka. 4 ang sugatan sa pagsabog po ng LPG tank sa isang tindahan sa Calbayog, Samar. Ayon sa mga pulis, nagluluto ang isang tindera nang mangyari ang pagsabog. Tumatagas na pala ang gas ng tangke. Agad namang responde mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ng Calbayog. Kabilang po sa nasugatan ng 2 empleyado ng tindahan at 2 ring customer. Nadala ang mga ito sa ospital. Aabot po sa 600,000 pesos ang pinsala sa mga ari-arian. Napilitan po naman ang ilang magbubukid na itapon na lamang ang bulto-bultong Chinese cabbage at carrot sa tublay doon sa Benguet. Itinambak sa gilid po ng Labay-Lacamen Road ang mga itinapong gulay. Ayon sa mga magsasaka, bukod sa mababa po ang presyo ay halos wala pong bumibili ng mga ito. Dadalhin po sana ang mga gulay sa La Trinidad Trading Post pero malulugi daw sila dahil nga sa gastusin ko ito ibabiyahe papapunta doon. Dahil dyan, sila po'y napipilitan na lamang na itapon ang kanilang mga aning gulay. Ang tanong nila, nasaan na ang Agriculture Department sa GIPSACA? Mga kapatid, good morning sa mga kawani ng DN Group of Companies. Salamat na marami, Sir Johnny na. Maganda umaga, bossing. Kay Ma'am Donna, good morning and happy Monday. Kay Sir Ray Monson at Chet Monson, maganda umaga po. Kapag ang pinag-uusapan nga natin ay standard sa mga light steel frames, dito ka na sa Standard. J-Max Light Steel Frames, certified yan ng Bureau of Philippine Standards. Kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisame at dingding, J-Max Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. J-Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at dipo. Sabihin kaagad ang hinahanap ko, ang gusto ko, ito lang. J-Max Light Steel Frames, mabibili yan sa Dynamic Team Hardware and Construction Supply. Doon po naman sa General Santos City. Ayun Dynamic Team Hardware and Construction Supply sa Jensen at sa RB Construction Trading. Doon po naman sa Davao de Oro. RB Construction Trading sa Davao de Oro. At ang J-Max ay available din in our leading depot and hardware stores nationwide. Ganda umaga rin kay Architect Peng. Sister, good morning! Sa mga kawanitin po ng Ultra Insulated Panel Systems Corporation, magandang umaga po. And happy Monday. Balik po tayo sa ating trabaho. Samantala mga kapatid, sa mga balita po naman ng pag-consumer at kalakalan, sa mga motorista po ngayon, hoy, gising! Magpa-full tank na po tayo. Dahil may nakaamba pong malakihang dagdag singil na naman po sa produktong petrolyo ngayong pong linggong ito. Sa sinasabi nga daw po sa pagtansya ng ilang oil company, maaari daw umabot sa 4 pesos at 25 sentimos ang presyuhan po na dagdag sa diesel. Habang higit 3 piso naman ang dagdag sa gasolina dahil daw ito sa pagkawala ho naman ng merkado ng kumpiyansa sa negosasyon sa pagitan po ng Amerika at ng Iran na naman. Mas naging komplikado kasi ang demand ng bawat isa para wakasan na ang gulo at gera sa gitnang silangan. Sinimula naman na ang pagpapatupad sa mas mataas po na fuel discount para sa mga pampublikong sasakyan. Mula 10 piso, nasa 12 pesos na kada litro ang diskwentong matatanggap ng mga kwalipikadong driver ng Jeep at UV Express sa mga piling gasolinahan. Inaasa ng diskwento matapos muling lumala ang gera sa pagitan po ng Iran at Amerika na naging dahilan ng muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo nitong mga nagdaang linggo. Samantala, nagkaroon ng diskusyon ng LTFRB sa mga transport group kaugnay ng alituntunin sa amortization assistance para sa mga modern jeepney driver at operator bago ito aprubahan sa
DOTR. Nasa 20,000 piso kada buwan ang isinusulong na amortization aid para sa susunod na 3 buwan. Kasuklam-suklam umano para nga sa grupong sentro ang desisyon ng hukuman ng Pasig na maglabas nga po ng preliminary injunction na laban po sa 85 pesos na wage increase sa Metro Manila. Sa programang ito, sinabi po ni Sentro Secretary General Joshua Mata na malinaw sa desisyon ng hukuman na mas binibigyang kahalagahan ang potensyal na lugi ng 2 kumpanya na naghain ng petisyon kontra sa aumento. Kanila rin kinundina ang 10 bilyong pisong bond na sa gobyerno lamang din daw po mapupunta sakali pong lumabas nga na mali ang petitioners. Dagdag pa ni Mata, isa sa mga kumpanyang naghain ng petisyon ay binigyan ng malaking proyekto ng DPWH. Ngayon na nga lang sila mabibigyan ng pagkakataon na makaahon ng konti. Konti lang ha. And yet, inago pa. At napakabilis nga. Siguro mas katulad ko, manggigigil kayo lalo pag nabalitaan ninyo na yung isa sa mga kumpanya na nag-file ng petisyon, specifically itong Redicon po, nako, inawardan pa ho yan ng gobyerno ng 4 billion peso EDSA Rehabilitation Project. Think about that. And think about it. Yan po ang tinig ni Joshua Mata, ang Secretary General ng Grupong Sentro. Kinundina ng Dole National Capital Region ang paglalabas po ng preliminary injunction kontra sa taas sweldo sa rehiyon. Sinabi po ni Dole NCR Regional Director Attorney Sara Bueno Mirasol, hindi katanggap-tanggap ang pagharang sa pagpapatupad ng aumento sa sweldo. Tiniyak naman ni Labor Secretary Francis Tolentino na patuloy nilang ipaglalaban ng wage hike sa Metro Manila. Nagpasalamat naman ng Dole sa ilang mga kumpanya at negosyo na patuloy pa rin ipinagkakaloob sa kani-kanilang mga empleyado ang dagdag sweldo. Kasama po dyan ng isang LPG company at ilan pong mga kainan sa Metro Manila. Kung totoo na ang gobyerno po ay masama ang loob din, bakit hindi kumilos ang Solgen? Ang Solgen po ang abogado ng gobyerno. Bakit di sila mag-intervene sa kasong ito? Think about it. Samantala po naman umakyat sa 689 na milyong piso ang halaga po ng pinsala sa agrikultura na iniwan po ng habagat at mga nagdaang bagyo. Lagpas 21,000 mga magbubukid ang apektado matapos nga pong mapinsala ang lagpas 19,000 hektarya ng taniman. Sa datos nga po ng Agriculture Department, higit na 450 milyong piso sa kabuang halaga ay pinsala po sa bigas. Nasa 147 milyong piso naman ang pinsala sa high value crops. Umabot po naman sa 2 milyong piso ang pinsala ng masamang panahon sa livestock at poultry. Sa Pampanga, naitala ang pinakamalaking pinsala na nasa 131 milyong piso. Ang tamang oras ngayon ganap ng 6:51. Ngayon sa mga balita po naman sa ibayong dagat. Umakyat po sa 53 ang bilang ng mga nasawi matapos tumama ang magnitude 7.7 na lindol sa Indonesia. Sa lakas ng pagyanig, aabot sa halos 5,000 residenteng inilikas sa bahagi ng Maumere at Nagekeo sa silangang bahagi ng nasabing bansa. Kasunod nga ng lindol, higit 300 na mga aftershocks ang naitala sa apektadong rehiyon. 2022 nang maitala rin ang malakas na lindol sa West Java kung saan daan-daan ang nasawi. Sa kaugnay po namang balita ay nasa pulsa video ang ilan sa malalakas na aftershock na kasunod po ng magnitude 7.7 na lindol sa Indonesia. Kabilang po sa nadamay ang isang gusali sa Pantalan, sakop po ng Maumere sa Flores Island. Ang ilan sa mga residente po ay kanya-kanya po ang pulasan. Wala po namang napaulat na nasaktan sa naturang insidente. Una nga po nagsagawa ng search and rescue efforts ang mga otoridad sa mga biktima ng mapaminsalang lindol. Nangyari pong nasabing sakuna nitong Sabado sa siyudad ng Inde sa bahagi po ng Nagekeo Regency. Sa ibang balita pa, nagalok po ang Iranian military ng pabuya sa sino mang makakapatay sa mga sundalo ng Amerika sa gitna po yan ng tensyon ng dalawang bansa. Sinabi po yan ni Iranian Military Commander Amir Hatami sa kanyang talumpati sa Tehran. Ayon sa report, aabot sa $30,000 ang maaaring makuha kapalit po ng pagpatay sa puwersa ng Estados Unidos. Wala pa namang tugon dyan ng White House. Itinuturing po naman na most wanted bilang most wanted list ng FBI sa Amerika ang anak ng mayor ng Iloilo dahil sa umano'y kasong fraud.
Ayon sa pamilya po ni Ray Grabato II, kasalukuyan pong nagre-recover daw ang Pinoy sa sakit na stroke na naging sanhi ng pagiging paralisado ng kalahati daw po ng kanyang katawan. Naapektuhan din daw po pati ang kanyang pagsasalita. Ayon sa pamilya po ni Grabato, wala pa daw hong natatanggap na dokumento si Ray mula sa mga otoridad sa Amerika o sa Pilipinas. August 13 nang i-anunsyo po ng FBI si Grabato na most wanted list ng FBI sa Estados Unidos. Binaha naman ang ilang lugar sa Japan kasunod ng walang patid na pag-ulan nitong nakaraang linggo. Sa ilang kuha, mabilis po ang pagtaas ng baha sa bahagi ng istasyon ng tren sa Chiba Prefecture. Nito lamang Huwebes, naku po. Sa taya ng kanilang Weather Bureau, aabot po sa higit 360 millimeters na ulan ang ibinagsak sa nasabing rehiyon sa nakalipas po na buong araw. Dahil po dyan, naabot sa halos 25,000 na mga kabahayan ang nawala ng supply ng kuryente. Ang tamang oras ngayong ganap ng alas 6:53. Maligayang bati po naman kay Ginoong Larry Monton at kay Nanay Telma Monton sa kanila pong ika-56 na taong anibersaryo. Ay talaga naman. Galing ha? Ano ang secret, Ma'am Telma? At kay Tatay Larry, good morning, good morning, good morning. Ngayon, sa mga fans po naman ni Nanay Christopher Main, sa mga nakaabang po sa ating entertainment news, baby girl, ibigay mo na! Ibibigay na natin yan ngayong Lunes ng umaga. Good morning, Nanay Christy. Sa mga nakaabang po, eto na, nalilink ngayon ang aktresa si Maris Racal sa isang non-showbiz guy. Base sa isang video sa TikTok, naku talaga hirap maging artista, spotted si Maris sa airport na sinalubong ng naka-shades na lalaki. Ikaw ba to, Aaron? Kuya, ay hindi pala ikaw. Ang tingin ng netizens, siya rin daw ang naispatang lalaki. Uy, parang ibang lahi, nakasama noon ni Maris sa isang shuttle bus. Ang pogi Iniintriga tuloy ang dalawa. Wala pang komento tungkol dyan ang aktres ba? Uso pala ulit yung ganong hairstyle, partner, parang bagay sa yung ganon. Yung ganyan, no? Oh, dito man, medyo kulot ng konti, di ba? Oh, tax naman. Maris, kung sino man yan, deserve naman niya, single naman yan. Bakit? Single si Maris. Yung lalaki. Yung single din naman siguro. Oo naman, mahirap naman pag hindi. Tinatanong ko lang. Tsaka, hello, what if friends lang? What if friends? Ikaw din naman, sinusundo mo ako sa airport, hindi ba? Hinahatid mo ako. Pag ganon, may something agad? Hindi pwedeng close lang? Wala akong comment dyan, ha? Mamaya, si Nanay Christy, abangan natin. Nay, sino ito? Wala akong comment dyan. Hello. Oo, tama. Mga kapatid, muli pong magsasama-sama sa entablado ang ilang miyembro ng iconic girl group na Viva Hot Babes para sa isang reunion concert. Nakatakdang ganapin ang Bulaklak Viva Hot Babe Reunion Concert sa October 23 sa Quezon City. Kabilang po sa mga inaasahang magtatanghal sina Maui Taylor, Katya Santos, Andrea Del Rosario, Gwen Garci, si Sherry, si JC Parker, Ella V, Jennifer Lee, Mitch Gonzalez. Hindi kasama si Mitch Gonzalez. Apo. Ito ba ang isasayaw? Zarina Balba Guevara. Huwag niyo kayo nahamon, sinasabi ko Ayan sa inyo. naman talaga, Yan, direct ipakita mo si Zarina Balba Guevara. Talaga naman, ang datingan, titang-tita. Magsisimula po sa August 29 ang bentahan po ng tickets na nagkakahalaga mula 1,500 piso hanggang 6,800 piso. Una pong sumikat noong 2003 ang Viva Hot Babes sa mga kantang Kikay, Bulaklak at Basketball. Ayan naman talaga, kitang-kita. Tuwan-tuwa. Lahat po ng kayo dyan, kanyang sa kanyang... Isang minuto lang, pinawisan agad. May edad ka na talaga, girl. Hindi lang yun. Pag nakikita ang iyong, pag lumalabas ang iyong, kitang-kita ang mga banat. Eto na. Banat ng butok ako. Sige. Eto naman mga kapatid. Ay, inilabas ni Nadine Lustre ang music video para po sa kanyang bagong awitin na personal. Or personal, English pala yung kanta, hindi personal. Knockout po ang beauty ni Nadine sa MV kung saan boksingera pala ang peg niya dito, partner. Ito ang comeback ni Nadine sa music scene matapos nga po ang 3 years. Tungkol ang kanta sa pagiging deadma sa negativity at pambabash. Mapapakinggan po ang personal sa lahat ng music streaming platforms.
Balik po naman sa Pilipinas ang mga bida ng kapatid serye na Secret in Prague matapos ang kanila pong taping sa Europa. Hindi raw po malilimutan ni kapatid actor Dylan Minor ang kanyang karanasan dahil ito raw ang unang beses niyang mag-taping sa ibang bansa. May dapat daw hong abangan sa kanya pong karakter na si Ramboy the Vlogger. Masaya rin po si Gen Z Queen Andrea Brillante sa mga taping abroad dahil ito po raw ang unang niyang beses na makapunta sa Rome. Tumatak po sa kanya ang mga sikat na attraction gaya po ng Trevi Fountain at Colosseum. Abangan po sina Andrea at Dylan sa A Circuit in Prague, 9:30 p.m. sa TV5. Ay nako, ito. Talaga naman nag-trending nitong weekend. Ang daming hindi nakatulog. Inilatag po ng Disney sa kanilang fan event ang ilan sa pinakamalalaking proyekto nila. Isa po sa mga inabangan ng cast reveal para sa bagong X-Men film ng Marvel Studios. Muling gaganap si Sadie Sink bilang si Jean Grey habang si Kit Connor ang magiging Scott Summers o Cyclops. Bibida rin dito si Christopher Abbott bilang Professor X, Samara Weaving bilang Emma Frost, Eden Navarrete bilang Rogue at Maya Boyd bilang si Storm. Kasama rin po sa cast si Adam Driver na gagampanan naman ang karakter ni Nathaniel Milbury. May pasilip rin ang Marvel sa Avengers Doomsday. Bibida dito si Robert Downey Jr. nagbabalik bilang si Dr. Doom. Babalik din. Naku, sinabi ko sa inyo. Babalik din si Chris Evans bilang Steve Rogers or Captain America at Hayley Atwell bilang si Peggy Carter, and this will be released on 2028. Ang bata ng cast partner, talaga naman. Kaka-excite. So mga kapatid, kung kayo po'y excited na mapakinggan ang ilang pang mga tampok na balita, stay tuned kasi po kami kakalas na sa TV5 sa ating mga kapatid sa Good Morning Kapatid. Thank you very much, ha, girl? Maraming salamat po sa mga kasamahan natin dito sa TV5. Bago tayo magpaalam, ang oras na eksakto alas 7 po ng umaga. Hatid yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa Lazada, Shopee, TikTok at pwede rin pong umorder sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin po sa number na ito 0931-033-2871. At available po ang Ulta Bio Trial Pass sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Kami nga po ni Manong Ted hanggang alas 10 ng umaga, pero kami po kakalas na nga dito sa TV5 hanggang 7 in the morning lamang tayo dito. Pero ang programang ito pwede nyo ring mapanood Signal TV Channel 1 and 1PH at syempre pa sa RPTV. At higit sa lahat kami po yung napapakinggan sa 105.9 True FM sa Metro at Mega Manila at sa iba pa nating FM radio stations sa buong bansa. Ipapasa na natin ulit sa ating mga hosts sa FSU. Mga kakikay, eto na, sumayaw din kayo dyan. See you all tomorrow. At ngayon, Talagang gano'n, ha? Kaya pala eh. May kembot pa. At may kembot ka pa. Naalala ko Mandi sa'yo talaga. yung yung superhero, yung sa Ay, Avengers. oo. Di ba? Dr. Strange? Si Dr. Ang nasa Dr. isip Strange, ko oh. dyan, Dragon Ball. Si Weka! Iba kinereson yun. Hindi ko naabutan yun. Talaga. May mata. Maraming salamat, Manong Ted at DJ Chacha. Ito pa ang ilan pa nating mainit na balita at paandar ngayong umaga. Deliberasyon para sa higit 7 trilyong pisong national budget sa susunod na taon, sisimulan ng Kamara ngayong linggo. LTO personnel na nasangkot sa hit and run sa Antipolo sibak sa pwesto. Nasa 80 pamilya sa Valenzuela na sunugan. Ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkamatay sa bansa na ischemic heart disease, tatalakayin po natin kasama ang ating fave morning doctor na si Doc Richard Gadyasa. At sa galig mo, kapatid, Jazz Funk Showdown. Sino ang may pinaka-fierce na moves at attitude sa dance floor? At para po sa iba pang update at pampagana, tutok lamang sa Frontline sa Umaga. Simula na ngayong araw ang deliberasyon ng Kamara sa panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget.
Noong nakaraang linggo, binigay ng palasyo sa Kamara ang inihandang 2027 budget ng DBM. Mag-uumpisa ang deliberasyon sa briefing ng Development Budget Coordinating Committee or yung DBCC. Tatalakayin po dito ang mga pagkukunan ng pondo, antas ng gastusin at proposed budget ng mga opisina at mga ahensya. Target maaprobahan sa Kamara ang budget sa October 9. Sa kabila ng impeachment trial, patuloy raw na igagalang ng Kamara ang OVP sa budget deliberation ito. Tinakyan ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong. Matatandang hindi humarap ang bise sa 2026 budget hearing sa plenaryo. Sibak sa pwesto ang tauhan ng LTO na sangkot sa hit and run sa Antipolo City. Ang insidente sa pool. Sa video, para po sa ating morning ronda. Live si Kapitana Carol De Asa. Kapitana, pakikwento nga sa amin ang nangyari dyan. Yes, Angela, isang kawani ng LTO na bumangga sa dalawang katao na tumatawid sa pedestrian lane, arestado sa Antipolo City. Nangyari nga ito Agosto 14, araw ng Biyernes, dako alas 10:42 ng gabi sa Sumulong Highway, Barangay Santa Cruz, Antipolo City. Sa kuha ng CCTV, Angela, makikita natin ang humaharurot na pulang sasakyan na yan na bumangga sa mga tumatawid sa pedestrian lane. At sa iba pang kuha ng dashcam naman ito ng isang off-duty na pulis ay makikita natin ang paghabol nitong ating pulis na sa kuha ng dashcam ay makikita nga natin itong off-duty na pulis na ito na humahabol dito sa ating suspect na nakapulang sasakyan. Nag-counterflow, nag-overtake at nag-beating the red light pa ang suspect. At hindi lang yan, Angela, no? Kanya na pininahan itong suspect. Pero naimbis na huminto, ito ay humarurot na papatakas. At may kuha din tayo dyan na dalawang pulis na humarang, nagtangkang humarang dito sa pulang sasakyan. Pero imbis na rin huminto, ay ito ay muntikang kanyang banggain ang dalawang pulis. At nang umabot na itong pulang sasakyan sa Maylico Park, ay imbis na umikot, ito ay nag-shortcut at muntikang pang mabangga ng bus. At ayon nga dito kay Police Executive Master Sergeant Andy Evangelista, gabi ng Biyernes, off-duty na siya at papauwi na habang binabaybay niya ang Sumulong Highway. Pagdating dito sa Barangay Santa Cruz, Antipolo City, kanyang namataan ang naganap na insidente. Kanya daw nakita itong dalawang babae na binangga ng pulang sasakyan. Sa pag-aakala ng pulis na huminto itong sasakyan, yun pala ay hindi. Kung kaya't kanya itong hinabol. Bukod dito sa pulis, Angela, hinabol din ito ng isang sasakyan at isang rider. At kanilang hinabol nga ito at ayon din dito kaya PEMSA Evangelista, Angela, no, na inabot halos ng 8 kilometro o 10 minuto ang naganap na habulan sa pagitan nga nitong pulis at ng suspect. Kanyang naaresto itong suspect na kinilalang si Alias Zam, 38 anyos. Residente ito ng Morro Rizal at ito ay clerk sa LTO. Agad naman, Angela, isinugod sa Antipolo City Hospital ang dalawang biktima na kinilalang sina Alias Christine, 24 anyos, at ito ay residente ng Pasig City. At itong si Alias Mikey naman ay isang 27 anyos at ito ay residente naman ng Cainta Rizal. Itong dalawang biktima nito ay parehong magkatrabaho at papauwi na nang maganap ang insidente. Ang natamo naman ng pinsala nito ni Alias Mikey ay sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Pero ayon sa kanyang pamilya, ang talagang napuruhan ay ang kanyang balakang. Kung kaya't hirap na hirap tong makalakad, makatayo at makaupo at kailangan pang alalayan ng kanyang mga kaanak. Habang ito naman si Alias Christine, ang kanya na mga iniidang sakit ay dito naman sa kaliwang binte. Agad naman na ilabas mula sa pagamutan ang dalawang biktima araw ng Sabado ng umaga. Sa ngayon ay nagpapagaling na ang dalawang biktima. Depensa naman, Angela, nitong suspect ay hindi daw niya ito sinasadya. Kanya lamang daw ay nagulat lamang daw siya at natakot at baka daw siya ay kuyugin ng mga taong bayan. Ating nakapanayam si Police Executive Master Sergeant Andy Evangelista. Ito yung humabol doon sa suspect at umaresto doon din sa suspect. Itong si Alias Zam, yung suspect na empleyado ng LTO at ang kaanak o kapatid nitong ating biktima na si Alias Mikey. Pakinggan natin, Angela, ang kanilang mga pahayag. Nakita pa rin po na nakagit yung dalawang babae. So akala ko po, iinto na po yung kotse na pula para tulungan yung mga biktima. Nagulat po ako, nagtuloy-tuloy po ng pag-alis sa area. Sabi ko, huminto ka na kasi mayroon ka na aksidente. Pero hindi po nakinig itong driver, tuloy-tuloy pa rin siya hanggang sa makalayo kami. Hindi po. Hindi ko po sinasadya yan. Ako po. Natakot po kasi ako.
Baka po kuyugin ng tao. Hihingi po ako ng tawad. At ayan nga, Angela, sa ngayon ay nahaharap sa kasong paglabag sa kasong reckless imprudence resulting to multiple injuries and abandonment of one's victim. Hindi lang yan, Angela, sibak na sa serbisyo itong suspect, binawi na rin ng LTO ang kanyang lisensya at habang buhay na diskwalipikado ito sa pagmamaneho. At yan ang aking morning ronda. Ako, si Kapitana Carol, balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Kapitana Carol de Asa. Samantala, mahigit 80 pamilyang nawalan ng tirahan sa sunog sa Valenzuela City. Kabilang po sa napilitang lumikas ang isang pamilyang naglalamay. At live mula sa Valenzuela, nasa fronta ng balitang yan si Brian Castillo. Brian, good morning kapatid. Kamusta na ang sitwasyon dyan? Andre, nagising sa nagngangalit na apoy at makapal na usok ang mga residente ng Barangay General T. De Leon dito sa Valenzuela City. Mag-aalas 2 ng madaling araw nang sumiklab ang sunog. Mabilis kumalat ang apoy dahil bukod sa dikit-dikit ang mga bahay, karamihan sa mga ito ay pawang gawa sa light materials. Naging pahirapan daw ang pag-apula sa sunog dahil hindi kayang maipasok ang mga truck ng bumbero dahil sa makitid na kalsada. Sabi ng Bureau of Fire Protection, tinatayang nasa 40 bahay ang nasunog na tumagal ng halos 5 oras bago dineklarang fire out. Nagsisilbing evacuation center ng nasa mahigit 80 apektadong pamilya ang chapel at ang covered court ng barangay. Isa sa mga nasunugan ang mag-anak ni April TB. Nakaburol pa man din sa kanilang bahay ang yumao niyang bagong silang na sanggol nang mangyari ang sunog. Dali-dali niya raw binitbit papalabas ang maliit na kabaong ng kanyang anak na isa't kalahating araw lang niyang nakapiling na buhay. Si Aling Virgin naman, yakap-yakap at kasama ang kanyang 3 alagang aso nang mag-evacuate sila sa kasagsagan ng sunog. Sa kalampag ng kanyang mga kapitbahay, kaya hindi na siya nagatubiling akayin ang mga alaga. Andre, sabi ng barangay ay may mga napaulat na nasugatan sa insidente pero sa ngayon ay inaalam pa natin yung eksaktong bilang niyan. Samantala, patuloy din yung sinasagawang investigasyon ng mga otoridad patungkol doon sa posibleng pinagmulan ng sunog pati na doon sa kabuang halaga ng mga ari-ariang natupok. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Andre. Mag-iingat kayo dyan. Live mula sa Valenzuela. Maraming salamat, Brian Castillo. Bumibigat na nga ang trapiko sa Batasan Commonwealth sa Quezon City ngayong maulang umaga. Commute-stahin natin ang mga commuter dyan kasama ang ating traffic Tito Mondi Lopez. Tito Mondi, happy Monday muli. Pahirapan na nga ba ang pagsakay dyan? Mukhang okay ka pa naman kung nandyan ka sa may itaas dyan. Yes, with the moves. At mayroong sumayaw. Yes! Dito sa may Commonwealth, Batasan Bridge. Mami Chico, good morning sa'yo. At happy Monday po sa mga kapatid natin na kagigising lang. At sa mga inabutan po ng ambon, papunta sa kanilang mga trabaho. Nako po, magdala po kasi ng payong. Kaway-kaway, sabay. Hey, ito na Mami Chico. Speaking of pahirapan, ito muna. Quick traffic update tayo Mami Chico. Ito muna po makikita natin. Ito sa mga bandang, light traffic po. Pero patigil-tigil nga dito ulan dito, Mami Chiki. Gaya na lang ng pagtigil. Ito, shoutout muna natin, Mami Chiki. Kung sino po may-ari po ng sasakyan ito, nakahinto po, medyo matako disgrasya po ito, lalo po sa mga mag-U-turn. So, kung sino man po, nako po, pakitabi po sana ng maayos. Mukhang nagka-problema. Ito, Mami Chiki, itong makikita po natin, light yung traffic natin sa mga babae papuntang Litex, Fairview, Lagro, Tungko, Grotto at San Jose del Monte, Bulacan. Pero, Mami Chiki, sa kabilang lane naman, makikita nyo yan, light to moderate po ang traffic. Ito yung mga team natin na papuntang Philcoa, QC Circle, Quezon Avenue, Cubao, Welcome Rotonda, Quiapo, TM Calo at Pier. Pero flex lang natin, Mami Chiki. Ang daming commuters ngayon, nahihirapang sumakay. Pakita natin, ito po, ayan. Kita natin na kanan. Nahihirapan po sumakay yung mga commuters po natin sa mga oras na ito dahil nga yung punuan na yung mga modern jeep or bus pagdating po sa harap nitong Batasan. Kaya kita nyo na talagang lahat nakaabang na po. Buti na lang tumigil yung ulan kasi karamihan po sa mga commuters natin walang dalang payong. At ito naman po, piye tayo sa may Batasan
Ayan, ito na po. Ito yung papuntang Batasan Road. Ito yung mga babiyaheng pabagong Silangan, Payata, San Mateo, Montalban, Rodriguez. Ang light ng traffic natin dito, kaya kita nyo po maluwag po yung kalsada. May sapat po na space at tuloy-tuloy pong usap at wala pong bumper to bumper na eksena dito. Kaya magtuturing dito, Mami Chiki, na talagang itong itong Commonwealth footbridge natin dito sa Batasan ay talagang commuter hub para po sa lahat ng mga pa-Team South o pa-Team North o pasama na natin itong Team Batasan. Kaya naman po, yan muna natin live update mula dito sa footbridge. Ingat po, magbaon po ng kapote o payong at hina-hina po sa pagmamaneo. Balik sa inyo, Mami Chiki. Ako, totoo yan. Dito mo hindi para sa mga commuters, pero ang sarap sa mata nung pinakita mo. Medyo light traffic kasi ang naalala natin, yung traffic nung Biyernes. Naku, huwag na sana maulit. Maraming salamat sa iyo. Ingat ka dyan. Mga kapatid, sa ulat panahon po, huwag kalimutang magpayong at gumamit ng iba pang pananggas sa ulan. Magiging maulan pa rin kasi dulot ng pag-iral ng hanging habagat. Magpapaulan ito sa hilagang bahagi ng Luzon, partikular sa mga area ng Batanes at Bataan. Nakataas na rin po dyan ang yellow alert warning. Asahan din ang mahina hanggang sa malakas na pagulan sa probinsya ng Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Metro Manila, Bulacan at mga bahagi ng Zambales, Rizal, Laguna, Batangas at Quezon Province. Makakatanggap naman ng mula 50 hanggang 100 mm na ulan sa maghapon ang mga probinsya ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales. Be safe and dry po mga kapatid. Narito po ang may init na balitang tinutukan natin ngayong umaga. Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon muling inulan dahil sa habagat. Ilang bahagi ng Luzon patuloy na uulanin ngayong araw ayon sa Pag-asa. Ombudsman Boying Remulla pinuna ang DPWH sa umunay mababang kalidad ng mga proyekto para sa gobyerno. Sagot naman ng ahensya, handa silang makipagtulungan para sa mas maayos na reforma. Mabagal umanong pagresponde sa tawag sa 911 sa Taguig. Iimbestigahan na ng DILG. 12 pesos na kada litrong fuel discount para sa mga tsuper ng Jeep at UV Express, umaarangkada na. At mga kapatid, Vibe Plus Level Up at Best of the Best OPM ang hatid sa kanilang first anniversary. Yan po ang ilan sa mga update ngayong umaga para hindi mahuli sa mga balita. Manatiling nakatutok sa News 5, True FM, One News at 1PH at maging online sa account ng News 5 everywhere. Girl power tayo sa dance floor. Jazz Funk Showdown. Abangan mamaya sa Galing Mo, kapatid. Sa health check, ischemic heart disease ang isa sa leading causes of death sa bansa ayon sa Philippine Statistics Authority. Pag-usapan natin yan kasama ng ating fave morning doctor na si Doc Richard Gariaza. Huwag po kayong aalis mga kapatid, magbabalik pa ang inyong maagang kasalo sa balitaan ang Frontline sa Umaga! Nakatutok pa rin po kayo sa Frontline sa Umaga. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority or PSA, isang ischemic heart disease sa top leading causes of death sa ating bansa. Totoo yan, Mommy Dims. Pero mga kapatid, ano nga ba ang ischemic heart disease? Ano ang mga senyales nito at paano natin ito maiiwasan? Yan ang sasagutin ng adult cardiologist na si Dr. Jose Eduardo Duya. Good morning, Doc Joey. Good morning, Doc Joey. Good morning, kapatid. Good morning po sa mga nanonood sa atin. Doc, let's go straight to the point. Ano nga ba ang tinatawag nilang ischemic heart disease?
So ang ischemic heart disease ay isang sakit kung saan nagkakaroon ng barado yung daluyan ng ugat sa puso na ang tawag ay coronary arteries. Because of that, nagkakaroon ng imbalance between yung supply ng dugo at oxygen doon sa demand ng muscle sa puso. So pag nagkaroon ka ng pagkabara, nagkakaroon ka ng simptomas at pwede mag-lead sa biglaang pagkamatay, which is yung tawag nating heart attack. Doc, ano naman yung mga sanhi o kaya risk factors nito? Okay. Ang most common na talagang implicated would be elevated bad cholesterol, no? So pag kumakain tayo ng sobrang matataba, ito ay nadideposito doon sa mga lining ng ating mga ugat. And through the years, very silently, nagkakaroon ng narrowing or pagsisikip yung ating mga ugat. And then eventually, if magkaroon ng erosion or magkaroon ng crack yung mga ugat, yung mga plaques na tinatawag, no? Naglilid ito sa pagkakaroon ng blood clot, no? At pag nagkaroon ng blood clot, ito po yung pinaka-important na reason bakit na biglang na-attack yung isang tao. Eh, Doc, paano yung stress? Kasama ba yan sa ano? Yes, of course. Hindi lang ho yun elevated cholesterol, cigarette smoking, alcohol, unhealthy lifestyle in general, too much sitting, too much watching the television, too much into gadgets. No? If you are sitting for more than 2 hours in a day, that's already considered the risk factor for cardiovascular disease. And of course, yung stress. Now more than ever, yung hormonal changes during stress, mataas ang ating stress hormones, no, katulad ng cortisol at saka yung epinephrine, nagbibigay ng additional stress sa heart. Doc, how about yung mga sintomas? Ano yung sintomas, Doc, ng ischemic heart disease na kailangang bantayan ng ating mga kapatid? Okay, yung pinaka-common na simptomas na alam ng tao ay chest pain, no? Pero hindi lahat ng ischemic heart disease patients magpe-present ng chest pain. Pwedeng minsan mabigat sa dibdib, nahihirapang huminga, parang sinasakal yung liig, minsan parang kumakalat siya even to the right shoulder, sa panga, even dito sa may tiyan, no? Particularly for women, matatanda katulad ng mga pasyente natin na 65 years old and above, particularly mga diabetic, sometimes ang kanilang ay sinok lang ng sinok or minsan parang acid reflux lang. Kaya kapag meron po tayong tinatawag na multiple risk factors, marami tayong mga sakit na nagpapataas ng chances na baka meron kang barado ugat sa puso. Better to go to a cardiologist para ma-work up siya ng maayos. Huwag nating sabihin, acid reflux lang ito, o kaya hindi natunawan, o kaya muscle pain. Karamihan sa mga pasyente, nag-rationalize na wala akong sakit sa puso, napagod lang ako, napuyat lang ako, na-stress lang ako, where in fact, those are subtle symptoms na probable meron ka nang nag-uumpisang baradong ugat sa puso. I think gets ko yun kasi lalo na ngayon, di ba, people are, extra active. Yes. So minsan iniisip nila because they are active most days, hindi na nila natututukan talaga ang kanilang heart health, tama? And Yes, tama. pag hiningal sila, iniisip nila it's because of the exercise. But you also have to know na even through exercise pwedeng mangyari to, Doc. Exactly, no? Kapag tumataas ang demand sa puso, when you are moving, no, doon nagkakaroon ng chances na tumataas ang chances na magkaroon ka ng symptom, katulad ng angina, nabanggit mo yung hingal. For some people, ang anginal equivalent or equivalent ng chest pain ay biglaan or excessive na paghingal, particularly for diabetic patients. Ayun. Doc, ito naman, paano daw ba maiiwasan itong ischemic heart disease na Of ito? course, no, yung risk factors na binanggit ko, kailangan balikan ho natin. No, so sobrang taba, no, kailangan din uminom ng gamot na tinatawag na statins kasi yung statins dramatically bababa ang iyong chances na ma-atake at biglang mamatay. Anti-hypertensives, no, ang mga strategies para babaan ng iyong blood pressure, katulad ng mga gamot sa blood pressure, no, yung pagtulog ng kailangan 6 to 8 hours, preferentially at least 8 hours a day. Ito po yung tulog na uninterrupted, no, kasi yung kawalan ng tulog, risk factor din yan, no. Pag-iwas sa paninigarilyo, pag-iwas sa sugary drinks, no, sugary beverages, at saka yung yung masyadong ma-butter, maraming makrema, mga additives. Oo, tayo pa man din pag nagluluto. Doc, I'm sure marami sa mga kapatid natin ang gusto pang malaman ang tungkol dito. If they have any social media accounts and clinic affiliations, please. Yeah, so I'm present in the Medical City Clark as well as sa Duya Medical Clinic at saka sa aking clinic sa Centralia Clinic. By the way, nagpapa-shoutout po. Nanonood sila ngayon ang nasa 4B ng TMC Clark sa 10th floor ng AUF. Binabati ko po kayo. Ayun, maraming salamat Dr. Jose Eduardo Duya. Doc Joey, maraming salamat. And of course, salamat. our very own Dr. Richard Gariaza. Abangan po mamaya, ano ang mararamdaman mo kung ikaw lang ang laging kumakayod para sa future ninyong dalawa. Pag-usapan natin yan sa Mare 3.
Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong maagang kasalo sa balitaan ang Frontline sa Umaga. At nagbabalik po ang Frontline sa Umaga. Uy, parang first nating marites sa Frontline sa Umaga. Totoo. FSU street na tayo. Sana bang Alam mo ha, gumagalaw na. Gumagalaw na. Nakikisabay sa paglalakad sila. Maglakad tayo at ngayong umaga pa lang traffic na. pa rin pala ang Gumoka Street. At may ukayan pa nga. May ukayan Dito na tayo sa ating lamesa. Sige, puntahan na natin itong ating chikang hindi pang Marites Mac, pero kwentuhan na at Marites! Bedtime. Eto, hanggang kailan ako maghihintay? 4 na taon na po kaming live-in ng boyfriend ko. Ako po ay 27 at BPO employee, siya naman ay 28 at wala pang work experience. Noong una, sinuportahan kong pangarap niyang maging professional gamer. Pero lumipas ang 2 years at hindi ito naging successful. Last month, sinabi niyang maghahanap na siya ng trabaho pero nauwi na naman sa plano niyang magtayo ng maliit na food business. Hindi ko naman po minamaliit ang mga pangarap niya. Ang problema, pakiramdam ko ako lang ang seryosong nagpaplano para sa future namin. Mahal ko siya at mabuting tao naman siya pero pagod na po akong maghintay. Anonymous 19. So kayo may paano. Oo. So I'm assuming si Anonymous 19 ay yung babae. Opo. Tapos, Kasi 4 na taon daw silang ka-live-in itong boyfriend niya. 27 years old si girl, 28 po naman si kuya. Oo. Iba na talaga mga babae ngayon. Itong mga Gen Z, 27 and very career-oriented. And syempre, dahil ganun yung pananaw niya, mahirap isipin na hindi ganun ang pananaw ng iba, lalo na yung lalaki. Kaya mahirap din para sa ating letter sender na makita na parang iba yata yung atake ng boyfriend niya. Pero masasabi ko siguro sa'yo, hindi kasi lahat parang ready sa ganyang klaseng work, corporate man or office work, empleyado. Yung iba talagang parang sa business na pupunta o yung gusto niya sarili siyang boss. Diba? Yung sa akin, naintindihan ko na medyo, yun na nga, na-impatient ka na dahil nga nakikita mo kung gano'ng kabilis ang direksyon ng sa'yo. Pero iba-iba yan. Bigyan mo konting time kasi iba yata yung track niya. Ilang years na ba sila together ulit? 4. 4 years na, oo. Pero 27 lang siya eh. Oo nga. Di, ang akin naman kasi laging ganyan eh. Kapag sinabing walang trabaho si partner, hindi naman siya kaagad red flag eh. Di ba lagi tatanong mo muna bakit siya walang trabaho, anong ginagawa niya, at may plano pa ba siya. So yun yung dapat laging tinatanong kunyari kung kayo mag-partner. Kasi for me, love is very important in the relationship. But of course, as well as the shared responsibility. For me na parang, di ba, kung bubuo tayo ng plano together, kung bubuo tayo ng life together, dapat shared responsibility tayong dalawa. At kung ano man yung gusto mong gawin, susuportahan ko. Pero kailangan, alam ko kung ano yung plano mo. May hindi commitment. May commitment. Hindi yung pwedeng parang, bahala na si Batman. Yung mga gano'n Kasi sumusubok naman siya. Merong food business. Yun di ba? Maging gamer. Oo. I think ito ang mahirap kapag lumalaki kayong magkasabay. Kasi laging ina-explain sa akin na pag bata pa lang kayo, tapos nag-live-in kayo kaagad. Ako alam mong advice ko nga, wag muna kayo mag-live-in. Kasi minsan, pag magka-live-in kayo, mas lalo mong nakikita kapag hindi pantay yung ginagawa niyong dalawa. So kung makakasave ng relationship ninyo na hindi muna kayo mag-live-in, live apart from each other first, pwede naman yun na maging together kayo pero hindi kayo magka-live-in. Kasi nagkakaroon ng expectation na extra when you are living together. Kasi feeling mo, mas malaki ang ambag mo at maaaring totoo yun. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi rin importante yung subok at ginagawa ng partner mo. So para ma-avoid mong makumpara kung ano yung binibigay mo at binibigay niya, maghiwalay muna kayo ng bahay. Ako para Usap sa akin. sila. Oo, na parang,
Kasi if you value, you know, the relationship too much, sometimes a little bit of distance can do the job, no? Konting hiwalay lang muna kasi ang nangyayari, nagbibilangan na kayo eh. Ayan na. Bilangan yan eh. nagkukwentahan na. Kwentahan na ma. At hindi pa kayo kinakasal niyan, ha? Alam niyo, pag kinasal kayo, lalo kayo niyan magbibilangan. So, ang sa akin, ang advice ko, baka makatulong, wag muna kayong magsamang dalawa. Tignan mo, baka naman pag di kanya kasama, mas magkaroon siya ng mas maraming oras para magawa kung ano yung dapat niyang tutukan na gusto mo. Pero lahat po yan ay madadaan sa Usapan. Yes. Tsaka yun na kayo. Oo, Anong tsaka plano siguro niya talaga? yung paraan niya ng pag-uusap. O, paano? Kasi baka ma-demotivate o mawala ng gana yung lalaki din kung medyo ma-pressure masyado ng gano'n. Mama, So, tama. isipin rin yun, Oo, ha? ang Kung ganda. paano mo siya kakausapin. Ay, nako, magandang mga usapan niya. Namiss ko yung Maritresa. Sa mga gusto pong dumulog at humingi ng payo sa kanya-kanya mga issue at problema sa relasyon o sa buhay man po yan, i-share niyo na po ang inyong kwento. Sali na po sa aming Facebook group, nakapin niya sa aming official FB page. Abangan po sa susunod ang isa na namang istorya na ating pag-uusapan, hihimayin at bibigyan ng opinyon dito lamang sa Maritres! Mga kapatid, narito naman mga dapat nating abangan ngayon. Day 16 ng impeachment trial magpapatuloy ngayong araw, impeachment court. Magpapasya sa posibleng paglabag ng mga abogado sa court rules. At 4 na testigo ihaharap po ng House prosecutors. Samantala, 4 na abogadong dawit sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto muling ipatatawag matapos hindi sumipot noong Biyernes. At 7.2 trillion pesos na proposed 2027 national budget sisimulan ng talakayin sa Kamara. At yan po ang mga dapat nating abangan ngayon. Para hindi mahuli sa mga balita, manatiling nakatutok sa News 5, True FM, One News at 1PH at maging online sa account ng News 5 everywhere. Sa galing mo kapatid, Jazz Funk Showdown! Sino ang may pinaka-fierce na moves at attitude sa dance floor? Wow, gusto ko yan. Ako, wag kaya alis, tuloy-tuloy lang ang siksik at ganadong umaga sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Mga kapatid, ready na po ba kayong mapasayaw at mapawaw ngayong umaga dahil sa ating Jazz Funk Showdown? Siguradong sisigla ang inyo pong umaga sa hataw, groove, attitude at energy na walang kapantay. Sino ang may pinakamalupit na moves? Alamin natin kay Maui. Good morning mga kapatid! At umitan ako sa inyo, handa na ba kayong makakita ng matinding tapatan ng galing, endak at attitude? Yeah! Ready na talaga kami dito. Welcome po sa Jazz Funk Showdown dito sa Dance with Abby Gray Studio dito sa Cainta, Rizal. Pero ang ating gagawin today ay all girls sa maghaharap ngayon para magpakita ng slick grooves at electric energy. Kaya simulan na natin. Pero bakit tayo simula? Kayo muna sa mga kasama natin! Oh, diba? I love the energy. Pero ito na mga kapatid, simulan na natin. Starting with pair number 1. Let's welcome Jamie and Hannah. Ayan, diba? Ang pretty na ating mga kasama this morning. Pero dadagdagan pa natin yan ng magaganda rin. Tawagan na natin ating pair number 2, Jem and Matt. I love the outfits. Outfits pa lang are giving na. I'm so excited mga kapatid and I'm sure ready na kayo guys. Kaya simulan na natin ang ating showdown. Starting with pair number 1. Please welcome Jamie and Hannah.
number 2. Please welcome Jem and Val. Bago tayo magbotohan ng ating winner, sabi po natin muna si Miss Abby, ang owner ng Dance with Abby. Sa mga kapatid nating interesado na gustong itry ito, ano po bang mga meron kayo dito maliban sa jazz pop? Aside from dances, we offer a variety of classes like aerial, pole classes. Ah, okay. Yeah. So, it's open for all ages, like from kids to adults. Yes. Okay, Miss Abby, sa mga kapatid natin na gustong mag-try, mag-enroll, saan kayo makahanap at paano? Yes, you may visit www.dancewithabbygrace.com. And now, it is time! Ready na ba kayo, mga kapatid, na pumili ng ating winners? Okay, ang ating pair number 1! Okay, ngayon naman, let's hear it for pair number 2! Pair number 2! Para sa inyo, ayan. Tingin ko nagdala yung jacket nyo rin talaga. I love it! Congratulations to everybody. You did so well. Na parang bang talagang nakatouch siya, no? Well-deserved. Congratulations, everybody. At salamat sa lahat na nandito this morning. Miss Abby, thank you so much. And yan mula dito sa DAG Studios. Back to the studio. Thank you, Mao. At yan ang ating siksik na Lunes sa umaga. Sa makabuluhang umaga na naitid na sa inyong mga tahanan. Sana'y nag-enjoy po kayo sa aming pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas. At gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para puno ang araw nyo sa saya at impormasyon. Salamat kay Tito Moni at Elaila at kay Tito Alvin sabay sa pagbati namin ng good morning kapatid kasama ang inyong mas pinalakas at mas pinasayang kasalo sa almusal. Ito po ang Good Vibes sa Umaga!